Si Bokjo ay isang mag-aaral ng weightlifting sa Seoul Sports University. May hilig na sa pagbubuhat ng mga pabigat noong 1-0 taong gulang pa lang at nanalo ng National Weightlifting Championship sa edad na 21. Gayunpaman, masigasig pa rin siyang nag-ensayo ng weight sa paaralan dahil sa impresyon ng mga ordinaryong tao. Ang mga nagbubuhat ng pabigat ay madalas na napakalakas o napakataba. Bukod pa rito, bawat sesyon ng pagsasanay ay puno ng pawis at ang mga kamay ay may kaluses. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng weightlifting department ay laging minamaliit at iniiwasan ng lahat. Sa mga aktibidad ng paaralan, inaatasan silang mag-ayos ng mga upuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarang sila ng grupo mula sa gymnastics department. Pakiusap na pinakita ni Kim Bokjo na umalis sila, ngunit hindi siya pinansin ng grupo, kahit ang guro ay nag-akala na ginugulo ni Kim Bokjo ang pagsasanay ng mga gymnast. Kaya napilitan siyang humingi ng paumanhin at umikot para sa ibang direksyon, ngunit hindi pa rin tumigil sa pang-insulto ang mga taong iyon. Tapos, aksidenteng tinamaan siya ng bola, kaya inis na inis siya. Pinulot niya ang bola at inihagis ito ng malayo bilang babala sa grupo na nagdulot ng inggit sa pinuno ng gymnastics team kay Kim Bokjo. Kaya sinadya niyang gumamit ng paa para pabagsakin si Kim Bokjo habang hindi ito nakatingin. Nakita ng mga tao sa paligid ang nangyari, hindi lang sila hindi tumulong, bagkus ay nagpakita pa ng kasiyahan. Sa daan pa uwi, labis na nalungkot si Kim Bokjo dahil sa insidente, kaya naman pinasigla siya ng kanyang matalik na kaibigan, at binigyan pa si Kim Bokjo ng paborito niyang sausage, na nagpabalik ng ngiti kay Kim Bokjo. Masaya siyang nagbalat ng sausage, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang handa na siyang kumagat, tinamaan siya ni Jung Joon Hyun ng swimming club na dumaan. Sa kabutihang palad, hindi nasugatan si Kim Bokjo, ngunit nawala ang sausage. Binalaan ni Kim Bokjo si Jung Joon Hyun na sa susunod ay tumingin sa harap at likod kapag nagbibisikleta. Dahil sa bilis niyang magbisikleta ay parang gusto niyang bumangga ng tao. Ngunit tinitigan lang ni Jung Joon Hyun si Kim Bokjo. Naramdaman niya na pamilyar ang mukha ni Kim Bokjo. Tila nakita na niya ito sa kung saan. Ngunit bago pa man makapag-isip si Jung Joon Hyun, ang matalik na kaibigan ni Kim Bokjo ay nagsimula ng magpakita ng pagkagusto sa lalaki. Tinanong siya kung gusto niya si Messi. Pero si Jung Joon Hyun, bukod sa pagkahilig niya sa swimming, wala siyang ibang gusto, kaya ginagmaneho siya palayo upang iwasan ang paghabol ng matalik na kaibigan. Habang nag-iisip si Kim Bokjo kung bakit siya minamalas ngayon, bigla siyang nakakita ng panyo sa damuhan. Inakala niya na ito ay aksidenteng nahulog ng lalaki kanina, ngunit nang tingnan niya ang lace sa itaas, naghinala siyang isa si Jung Joon Hyun na pervert. Kinabukasan, biglang nawala ang paboritong kamiseta ni Kim Bokjo. Agad na naghinala ang kaibigan niya na ito ay gawa ng babae sa gymnastics department. Dahil ilang araw na ang nakalipas, nawalan din ng gamit ang babae sa gymnastics department, at dahil dito ay nag-away pa ang dalawang panig. Inakala niya na ito ay paghihiganti ng mga babae sa gymnastics department, kaya nagalit si Kim Bokjo at agad na pinuntahan ang grupo. Ang resulta ay nag-away at nagsuntukan ang dalawang panig. Ang kinahinatnan, ang babaeng nakatali ang buhok ay aksidenteng natumba at nasugatan, at mabilis na nakarating ang balitang ito sa coach. Kailangan pa raw makita ang magiging kilos ni Kim Bokjo. Labis na nagalit si Kim Bokjo, ngunit wala siyang magawa, kaya dinala niya ang dalawa niyang matalik na kaibigan sa rooftop para uminom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muntik na silang mahuli ng dorm manager, kaya napilitan silang tatlo na magtago sa laundry room. Dito, nagkataon na nahuli nila ang pervert na nagnanakaw ng damit sa women dormitory. Tinawag ni Kim Bokjo ang pervert at hinabol siya palabas. Kasabay nito, si Jung Joon Hyun sa kabilang panig ng gusali ay naghahanda sanang lumabas kasama ang kanyang kaibigan para mag-aliw. Ngunit pagbaba niya mula sa taas, nakita niya ang pervert na tumatakbo. Kaya ang sumunod, napagkamalan siyang pervert ni Kim Bokjo. Nakita ito ng kanyang matalik na kaibigan sa itaas, kaya sumunod din siya gamit ang lubid at maingat na inalis ito. Sa huli, nagdulot na naman sila ng gulo sa opisina. Kahit naniniwala ang guro na napagkamalan si Jung Joon Hyun, pinagmulta pa rin siya dahil sa paglabas ng walang pahintulot. Ngunit nanindigan si Kim Bokjo na si Jung Joon Hyun ang nagnakaw ng damit at aksidenteng nabanggit ang tungkol sa panyo na nakuha niya noon. Hindi inakala ni Jung Joon Hyun na nasa kamay niya pala ang panyo niya. Kaya pagkaalis nila sa opisina, hiniling ni Jung Joon Hyun kay Kim Bokjo na ibalik ang panyo. Ngunit kumbinsido si Kim Bokjo na magnanakaw siya ng damit. Kaya sinabi niya na ibalik muna nito ang lucky shirt niya bago sila magpatuloy sa pag-uusap. Kinabukasan, pinarusahan si Jung Joon Hyun na umakyat baba sa hagdan hanggang sa mapagod. Ngunit tinawanan lang siya ng senior niya sa tabi. Pagkatapos ng parusa, dahil walang barya si Jung Joon Hyun, pumunta siya sa wishing well ng paaralan para kumuha ng ilang barya upang bumili ng inumin. Ngunit nakita sila ni Kim Bokjo doon, kaya hiniling niya na ibalik ang panyo dahil napakahalaga nito sa kanya. Nakita ni Kim Bokjo ang palihim na kilos ni Jung Joon Hyun at ang pagnanakaw nito ng pera mula sa wishing well, lalo siyang nawalan ng magandang impresyon dito, kaya hindi niya ito pinansin. Sa pagkakataong ito ng aktibidad, inutusan na naman ang weightlifting department na mag-ayos ng mga upuan sa likod ng entablado. Natuklasan ng grupo ni Kim Bokjo ang pervert na nakasuot ng pulang bikini. Kaya nagsama-sama sila at hinuli siya at ibinigay sa pulisya. Matagumpay ding nabawi ni Kim Bokjo ang kanyang lucky t-shirt at doon niya napagtanto na nagkamali siya kay Jung Joon Hyun at kasabay nito sa kabilang panig. Ang ace na si Song Shaiho ng gymnastics department ay nabigo sa selection process, kaya napilitan siyang bumalik sa paaralan para magsanay. Ang problema, puno na ang mga silid sa gymnastics department. Napilitan siyang ma-assign sa iisa
isang silid kasama si Kim Bok-jo. Ngunit hindi alam ni Kim Bok-jo na siya ang dating kasintahan ni Jung Joon-hyun. Habang ginugupit niya ang damit, aksidente niyang nahulog ang panyo. Dito naalala ni Kim Bok-jo na ibalik ito kay Jung Joon-hyun. Upang humingi ng tawad, kusa siyang naghugas ng panyo at pagkatapos ay nagpunta sa swimming department, humingi ng tawad kay Jung Joon-hyun sa kanyang dating kawalang galang at ibinalik ang malinis na panyo. Ngunit nang marinig niya na nahugasan na ang panyo, biglang nagpanik si Jung Joon-hyun, inamoy niya agad ito at talagang iba na ang amoy kumpara sa dati, na ikinagalit niya. Sininyasan niya si Kim Bok-jo kung bakit siya naghugas ng panyo ng ibang tao nang walang pahintulot na nagpatamimi kay Kim Bok-jo. Maliwanag na gusto niya lang tumulong, ngunit ngayon ay pinupuna pa siya. Kaya kukunin niya sana ulit ang panyo at sinabing ibabalik niya ito pagkatapos niyang madumihan. Sa gitna ng paghilaan nilang dalawa, hindi sinasadyang nadula si Kim Bok-jo at nahulog sa swimming pool. Nang makita siyang sumisigaw at nagpupumiglas, walang nagawa si Jung Joon-hyun kundi tumalon upang sagipin siya. Hinawakan ni Kim Bok-jo si Jung Joon-hyun na parang kaligtasan niya, kaya mahigpit niya itong niyakap. Dahil sa pamilyar na kilos at malapit na obserbasyon, maingat na tiningnan ni Jung Joon-hyun si Kim Bok-jo na nasa kanyang mga kamay. Ngayon niya lang napagtanto, si Kim Bok-jo pala ang matabang batang babae na nagligtas ng buhay niya noong bata pa siya. Labis itong ikinatuwa ni Jung Joon-hyun, lumalabas na noong bata pa sila. Pareho silang nag-aral sa iisang elementary school. Si Jung Joon-hyun noong panahong iyon ay mahiyain at introvert at madalas siyang binubuli ng mga mas nakatatanda sa kanya. Sa relay race sa klase, dahil tinakot siya ng mas matatandang bata, labis siyang kinabahan. Ang resulta, sa buong takbuhan ay nagkamali si Jung Joon-hyun ng takbo, kaya naman huli ang kanilang klase. Isang araw, nakaupo siya sa bintana para maglinis, nang lapitan na naman siya ng mas matatandang bata at gustong turuan siya ng leksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa sobrang kaba ni Jung Joon-hyun, hindi siya nag-ingat at nahulog siya. Sa sandaling mangyayari na ang isang malaking aksidente, nasalo siya ni Kim Bok-jo na nagkataong dumaan sa ibaba. Hindi maiwasang magkatinginan at ngumiti ang dalawang bata mula noon. Naging matalik na magkaibigan silang dalawa, ngunit hindi nagtagal, napilitan si Jung Joon-hyun na lumipat sa ibang paaralan. Mula noon, hindi na nagkaroon ng komunikasyon ang dalawa. Ang panyo na lang ang tanging naiwan kay Jung Joon-hyun. Hindi niya inasahan na pagkatapos ng mahigit isang dekada, magkikita silang dalawa sa ganitong sitwasyon. Magiliw na tinawag ni Jung Joon-hyun si Kim Bok-jo sa pamilyar na pangalan na Taba at tinanong kung naaalala pa siya nito. Sa pagkakataong ito, nakilala rin siya ni Kim Bok-jo. Hindi niya inasahan na si Jung Joon-hyun na payat at mahina noong bata pa ay magbabago at magiging matangkad at gwapo na ngayon. Ngunit ang biglaang pagiging masigasig ni Jung Joon-hyun ay nagpahiya kay Kim Bok-jo. Kaya nagdahilan siya at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit mula ng araw na iyon, tuwing makikita ni Jung Joon-hyun si Kim Bok-jo, tinatawag niya itong Taba. Kahit tumatakbo sa field o kumakain sa kantin, kahit gaano pa umiwas si Kim Bok-jo, nakikilala pa rin siya ni Jung Joon-hyun. Ngayon, ayos na, alam na ng lahat ang palayaw ni Kim Bok-jo na Taba. Dahil sa walang tigil na pagiging masigasig ni Jung Joon-hyun, naiinis si Kim Bok-jo. Pumunta siya sa wishing well para mag-wish, umaasa na hindi na niya makikita pa si Jung Joon-hyun. Ang resulta, pagkatapos lang mag-wish, paglingon niya ay nakita na niya itong nakatayo sa likod niya at tinatawag siyang Taba. Hindi na nakatiis si Kim Bok-jo, binalaan niya si Jung Joon-hyun na huwag na siyang tawaging ganoon. Ngunit malinaw na nakaugalian na ni Jung Joon-hyun ang panunukso. Nakita ito ni Kim Bok-jo, kaya tinawag niya ito at binatukan para magpakita ng tapang. Ngunit tila hindi nagalit si Jung Joon-hyun, pinuri pa niya si Kim Bok-jo na napaka-cute kapag galit. Ngunit hindi niya alam na labis nang naiinis si Kim Bok-jo. Ang ama at tiyuhin ni Kim Bok-jo ay nagbukas ng isang fried chicken restaurant sa Seoul. Kahit maliit ang tindahan, maganda ang takbo ng negosyo at umuuwi si Kim Bok-jo para tumulong sa tuwing may oras siya. Ngunit ayaw ng ama niya na magtrabaho siya, gusto lang nitong mag-aral siya ng mabuti sa paaralan. Mahina ang kalusugan ng ama ni Kim Bok-jo at medyo magaspang magsalita. Kaya natatakot siya na mapagod ang ama, kaya palagi siyang palihim na lumalabas para mag-deliver ng pagkain. Kahapon, nakakita siya ng order, kaya nag-deliver siya ng pagkain gaya ng dati. Ngunit pagdating niya, nalaman niya na si Jung Joon-hyun pala ang nag-order. Sa kasamaang palad, nagkita pa sila, nakita ni Jung Joon-hyun si Kim Bok-jo na nagde-deliver ng pagkain. Habang nagsasanay, siguro raw ay napapagod ito, kaya gusto niyang magpahinga muna siya. Kaya sinadya niyang sabihin na titikman muna niya ang fried chicken bago magbayad. Ngunit ayaw kumuha ng pera ni Kim Bok-jo, kaya libre na lang daw niya ito at nagmadaling umalis. Alam ni Jung Joon-hyun na mali ang ginawa niya, kaya dali-dali siyang humabol. Ngunit huli na siya at pinanood si Kim Bok-jo na sumakay sa bisikleta. Ginamit ni Jung Joon-hyun ang gift para hanapin ang fried chicken restaurant at nakita niya si Kim Bok-jo na kausap ang may-ari sa labas. Pagkatapos nito, nalaman niyang pag-aari pala ng ama ni Kim Bok-jo ang fried chicken restaurant na iyon. Nakita pa niya si Kim Bok-jo na nagbayad ng sarili niyang pera para sa pagkain na iyon.
na nagbigay sa kanya ng positibong pananaw sa dalaga, kaya sinamantala niya ang dinner party. Kusa si Jung Joon Hyun na pumunta sa fried chicken restaurant ng ama ni Kim Bok-joo. Nakita niya sa loob ng fried chicken restaurant ang mga certificates of merit at medalyang napanalunan ni Kim Bok-joo sa weightlifting competition. Ikinatuwa rin niya ito para kay Kim Bok-joo. Nang magbayad, kusa siyang nagdagdag ng bayad para sa manok noong nakaraan. Nang makita niya si Kim Bok-joo, hindi na siya naging mapanukso o nangaasar. Bagkus ay sinabi niya na pangalagaan niya ang kanyang kalusugan at magsanay ng maayos. Siya ay isang taong napakatipid. Madalas siyang pumupulot ng mga bagay na itinapon sa labas at dinadala ang mga ito sa bahay. Nang umuwi si Kim Bok-joo, natuklasan niya na mayroon siyang napakagandang dressing mirror sa kanyang silid. Nang tanungin niya, nalaman niyang napulot ito ng kanyang ama. Ngunit nang dumaan siya sa tindahan, nalaman niyang hindi ito itinapon kundi pansamantalang nakalagay lang doon, na kinalaunan ay dinala ng kanyang ama sa bahay. Si Kim Bok-joo, na may mabuting kalooban at tapat, ay agad na ibinalik ang gamit, ngunit hindi niya inaasahan na umulan, kaya wala siyang nagawa kundi buhatin ang dressing table habang naglalakad sa ilalim ng ulan. Biglang may lumabas na payong sa ibabaw ng kanyang ulo, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang gwapo at mabait na lalaki na nakangiti sa kanya. Isa ring maginoo ang lalaki. Kusa siyang tumulong kay Kim Bok-joo na buhatin ang dressing table. Maingat naman na hinawakan ni Kim Bok-joo ang payong para sa kanya. Pagkatapos niyang ihatid si Kim Bok-joo sa lugar na gusto niyang puntahan, iniwan niya pa ang payong para sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nabigyan si Kim Bok-joo ng ganoong atensyon. Nalabis niyang ikinagalak at napakasaya niya sa daan pauwi. Nang gabing iyon, pagbalik sa dormitory, inimagine pa niya ang romantic moment nila ng mabait na lalaking nagpayong sa kanya kaninang umaga. Kinabukasan nang dumaan siya sa kalye, nakita na naman ni Kim Bok-joo ang mainit na lalaking naaalala niya at walang malay siyang sumunod dito hanggang sa lugar na pinagtatrabahuhan nito. Doon lang niya nalaman pala na ang lalaki ay isang doktor sa isang high-end weight loss clinic, kaya pala napakagwapo at napakabait niya. Medyo nalungkot si Kim Bok-joo sa kanyang pag-uwi, hindi niya alam kung ano ba talaga ang inaasahan niya. Napakalungkot ni Kim Bok-joo, kahit niyaya siyang kumain ng kanyang mga kaibigan ay wala siyang gana. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, gumawa si Kim Bok-joo ng isang matapang na desisyon. Bumalik siya sa klinik at nagkunwaring gustong magbawas ng timbang para makilala ang mainit na lalaki. Kusa pa siyang nagtanong tungkol sa weight loss course ni Jung Jae. Habang nag-uusap silang dalawa, ginamit pa niya ang sarili niyang paraan upang mag-atubiling tanungin ang kausap kung gusto ba niya si Messi. Ngunit hindi maintindihan ni Jung Jae ang sinasabi niya, kaya medyo naging awkward ang kapaligiran. Nang makita ni Kim Bok-joo ang napakataas na presyo ng weight loss course, agad siyang nagulat. Sa simula, plinano niya humingi ng pera sa kanyang ama para mag-enroll. Ngunit pag-uwi niya, nakita niya ang motorsiklo ng kanyang ama na may maraming basag at ginamitan lang ng tape para idikit. Hindi na siya kumibo, ngunit ang kanyang imahinasyon tungkol sa lalaking may mainit na puso ay hindi huminto. Kahit sa panahon ng kanyang pagsasanay, biglang lumitaw ang figura ng lalaki at tiningnan siya nito ng may pagmamahal. Tapos, tinanong siya nito kung bakit hindi siya nag-enroll. Si Kim Bok-joo ay halos mabaliw na sa pagmamaltrato. Samantala, ang sitwasyon ni Song Shai-ho sa gymnastics team ay hindi rin maganda. Simula nang mabigo siya sa nakaraang seleksyon, nawala ang kanyang form. Sa panahon ng pagsasanay, iminungkahi ng coach na kailangan niyang magtungo sa Russia para sumali sa special training course at ayusin ang kanyang kondisyon dahil kung hindi, batay sa kasalukuyan niyang sitwasyon, hindi siya maaaring sumali sa anumang kompetisyon. Pinabalik siya ng coach sa bahay para makipag-usap sa kanyang mga magulang. Ngunit pagdating pa lang niya sa bahay, narinig niya ang kanyang mga magulang na nagtatalo tungkol sa gymnastics. Ibinenta ng kanyang mga magulang ang kanilang bahay para makapag-aral siya ng maayos sa gymnastics at dahil sa kanyang buhay ay tinalikuran din niya ang pag-ibig at kailangan niyang kontrolin ng maayos ang kanyang pagkain. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naabot ni Song Shai-ho ang perpektong kondisyon. Kaya naman, kusa siyang nakipagkita kay Jung Joon Hyun noong gabing iyon kahit naghiwalay na sila. Si Jung Joon Hyun ay may napakahalagang lugar pa rin sa puso ni Song Shai-ho. Kusa niyang sinabi na hindi siya nasisiyahan sa kanyang sarili. Kung siya raw ang pipili, papasok siya sa isang mayamang pamilya. Ngunit naramdaman naman ni Jung Joon Hyun na napakaganda na ng buhay ni Song Shai-ho. Ang tanging problema lang ay masyadong mataas ang kanyang itinakdang layunin. Masyado siyang umasa sa lahat ng bagay. Ang isang taong katulad niya, gaano man siya magsikap, hindi siya magiging masaya. Ngunit kahit sinabi niya iyon, nag-aalala pa rin si Jung Joon Hyun kay Song Shai-ho. Nakita niyang halos matumba siya dahil sa panghihina. Kusa siyang lumapit para alalayan siya. Gustong samantalahin ni Song Shai-ho ang pagkakataong ito para makipagbalikan kay Jung Joon Hyun. Ngunit binitawan na ni Jung Joon Hyun ang relasyong ito at mariin siyang tinanggihan sa kabilang banda. Aksidenteng narinig ni Kim Bok-joo ang kanyang matalik na kaibigan na nag-uusap tungkol sa mountain climbing competition bukas. Ang mananalo raw ng unang pwesto ay makakatanggap ng gantimpala na 300,000 won na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Lihim siyang nag-isip na ito na siguro ang pagkakataong bigay ng langit sa kanya. Determinado si Kim Bok-joo na makuha ang unang pwesto upang magamit ang perang iyon sa pag-enroll sa weight loss class ni Jung Jae. Kaya kinabukasan, nang magsimula ang mountain climbing competition, ginamit ni Kim Bok-joo ang lahat ng kanyang lakas upang umakyat sa bundok. Ngunit dahil miyembro siya ng weightlifting
department. Karaniwan ay hindi siya sinasanay sa ganitong uri ng disiplina, kasama pa ang kanyang malaking timbang na nagpahirap sa proseso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Jung Joon-hyun. Sa patuloy niyang pagsasalita sa tabi niya, aksidenteng nadulas at napilayan si Bokcho. Ngunit hindi iyon sapat para sumuko siya sa pag-abot ng unang pwesto. Para makuha ang premyo, tiniis niya ang sakit at patuloy na umakyat, ngunit pagdating niya sa tuktok, nakita niya na maraming miyembro na ang nakarating doon. Dahil dito, labis siyang nadismaya at nalungkot, at nang makita niyang tumatalon pa rin si Joon-hyun sa tabi niya, nagalit si Bokcho at ibinuhos lahat ng galit niya kay Joon-hyun. Dahil napagalitan ng walang dahilan, malungkot din si Joon-hyun, at noong gabing iyon, nakipag-inuman si Bokcho ng beer sa kanyang matatalik na kaibigan, at dahil sa kalungkutan, ininom niya ang lahat ng 3 baso ng walang tigil. Mabilis na nagpakita ng senyales ng pagkabaliw ang matabang kaibigan niya, habang umiinom ay inaalog ang tirintas, hindi sinasadyang tumama sa lalaking nasa likod, na sa simula ay hindi naman pinansin. Ngunit pagkatapos ay natapunan niya ng beer ang lalaki, na labis na nagalit. Alam ni Bokcho na mali ang ginawa nila, kaya siya na ang kusang humingi ng tawad. Ngunit hindi sila pinatawad ng lalaki, nagbitaw pa siya ng masasakit na salita para insultuhin sila. Nakita niya kasi nasuot nila ang uniforme sa weightlifting ng Universidad ng Palakasan. Agad niyang tinukso ang grupo ni Bokcho na wala silang kababae-babae, at hindi raw sila talaga mga babae. Si Bokcho, na kanina pa nagpipigil ng galit, ay lalo pang nainsulto ng ganito. Kaya hindi na siya nagpigil pa, nagsimula na siyang makipagtalo sa lalaki. Buti na lang at kalmado pa ang matalik niyang kaibigang si Sun Ok, na natatakot na magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Kaya mabilis niyang hinila ang dalawa palabas ng restaurant, at ang lahat ng pangyayaring ito ay nasaksihan ni Joon-hyun at ng kanyang mga kaibigan, hanggang sa umalis na si Bokcho at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang mga taong iyon ay patuloy pa ring nagtawa at ng insulto kay Bokcho. Ngunit tila may mali sa pagpiling ito, nakita na lang niyang pagkaraan ay hinila ni Joon-hyun ang 3 babae at tumakbo palayo, at sa likod nila ay ang grupo ng mga lalaking humahabol. Hinila ni Joon-hyun si Bokcho at tumakbo ng mabilis, hindi sinasadyang mahiwalay sila sa 3 iba pa. Wala silang nagawa kundi magtago sa likod ng counter ng inumin sa convenience store. Naghintay sila hanggang sa umalis ang grupo ng mga lalaki bago sila lumabas, umakyat sila sa rooftop. Tinanong ni Bokcho si Joon-hyun kung nakipag-away ba siya para sa kanya. Sinabi ni Joon-hyun na masyado lang siyang nag-iisip. Mahilig lang siyang makialam sa buhay ng iba, ngunit nagpapasalamat pa rin si Bokcho sa kanya dahil sa pagtatanggol sa kanya. Pagkatapos siyang hilahin ni Joon-hyun kung saan-saan, mas gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Napansin ni Joon-hyun na may dinaramdam si Bokcho nitong nakaraang 2 araw, kaya tinanong niya ito kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit pakiramdam ni Bokcho na hindi sapat ang tindi ng kanilang relasyon. Hindi sapat na malapit para magbahagi ng mga saloobin sa isa't isa. Nag-isip si Joon-hyun sandali at naisip niyang tama rin ang sinabi nito, ngunit inalo pa rin niya si Bokcho. Huwag masyadong mag-isip, sa paglipas ng panahon, lilipas din ang lahat kahit na sila pa rin ay mga kaaway na laging nagtatagpo, halatang lumambot na ang kanilang relasyon. Palagi silang nagkakatinginan ng walang kamalayan. Kinabukasan, kusang inihatid ng tatay si Bokcho sa eskwela. Binigyan pa niya si Bokcho ng panggastos. Napansin ng tatay nitong mga nakaraang araw na may dinaramdam si Bokcho, at bukod pa rito ay hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha. Sinabihan niya itong bumili ng masasarap na pagkain. Kumain kasama ng mga kaibigan para sumaya. Nakita niyang nagtatrabaho ng husto ang kanyang ama, kahit na hawak na ni Bokcho ang pera. Ngunit wala siyang intensyon na magpatuloy sa pag-enroll sa kurso sa pagpapapayat. Determinado siyang magsanay ng mabuti at subukang manalo ng isa pang gintong medalya para mapasaya ang kanyang ama. Ngunit ang sumunod na text message ay nagpatigil sa kanya nang makita niyang sumagot si Jae na hindi niya gusto si Messi at mas gusto niya si Ronaldo. Para kay Bokcho, parang nakita niya ang butil ng kanyang pag-ibig. Kaya hindi siya nagdalawang isip, ibinigay niya kay Jae ang perang panggastos na ibinigay lang sa kanya ng kanyang ama at lahat ng gastusin sa pamumuhay para mag-enroll sa kurso sa pagpapapayat. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusuri, naramdaman ng doktor na hindi na kailangan pang magpapayat ng kanyang katawan. Lahat ng body mass index ay napaka-normal at ang kanyang physical condition ay napakaganda. Kung gusto niyang magpapayat, maaaring magtagal ito. Ngunit nakapagdesisyon na si Bokcho, at bukod pa rito, kapag dumaan ang mahabang panahon, mas marami siyang dahilan para maging mas malapit kay Jae pagkatapos mag-register. Inabot ng doktor ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya. Ngunit ito ay isang simpleng aksyon lamang. Tiningnan ni Bokcho ang kanyang magaspang na mga kamay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan at kawalan ng kumpiyansa, kaya nakipagkamay siya sa doktor sa sarili niyang paraan. Pagkatapos noon, sinuri siya ng doktor na labis ding nagpasaya sa kanya. Matapos umalis sa weight loss clinic, masayang-masaya si Bokcho. Bumili siya para sa sarili niya ng isang red ribbon na hair clip. At kinabukasan ay isinuot niya ang ribbon sa clinic at ibinalik ang payong na ipinahiram sa kanya ng doktor dati. Sa harap ng papuri ng doktor, lalo siyang natuwa, ngunit nang tanungin ng doktor kung ano ang kanyang pinag-aaralan, ayaw niyang malaman ng doktor na isa siyang weightlifter. Kaya nagsinungaling siya na siya ay isang estudyanteng nag-aaral ng selo. Iyon ang paborito ng doktor. Sa mga sumunod na araw, kahit na umuulan, hindi pa rin napigilan si Bokcho na pumunta sa clinic. Matyagang ipinaliwanag ng doktor sa kanya ang proseso ng pagpapapayat. Ngunit sa napakalapit na distansya, hindi na kayang makinig ng mabuti ni Bokcho. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon na sa lalaking ito. Nang gabing umupo si Joon-hyun sa kotse ng kanyang kuya.
Nalaman niya na naibalik na ang payong na ipinahiram ng kanyang kuya sa iba. Sa pagtingin sa eleganting bag nito, nahulaan ni John Hyun na babae ito. Narinig niya sa kanyang kuya na ito raw ay isang bagong pasyente sa klinik at nag-aaral pa ng selo. Kaya naramdaman din ni John Hyun na ang babaeng ito ay sadyang nakatakdang makilala ang kanyang kuya. Nagpahayag siya na kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto rin niyang makilala ang babae. Sino ang mag-aakala na di nagtagal? Nagkita na nga silang dalawa, hindi inaasahan ni John Hyun na ang babaeng sinasabing mayumi at kaibig-ibig na nag-aaral ng selo ay si Bokcho pala. Lubhang naguluhan si Bokcho, kakapalit lang niya ng kanyang therapeutic clothes. Bakit kailangan pa niyang makita ang kanyang mortal na kalaban dito? Ngunit nang marinig niya si John Hyun na tawagin ang doktor na kuya, alam niya na noon pa lang na magkapatid sila. Natakot si Bokcho na baka ibunyag siya ni John Hyun, kaya dali-dali niyang inamin na magkaibigan sila noong elementarya at sinabi niya na matagal na silang hindi nagkikita sa loob ng maraming taon at sadyang nakatakda silang magkita muli dito. Agad na naunawaan ni John Hyun ang kanyang intensyon. Nagpanggap din siya sa harap ng kanyang kuya. Ngunit pagkaalis nila sa klinik, agad siyang nagbago ng saloobin. Nahulaan ni John Hyun na nagsisinungaling si Bokcho at nagpapayat pa. Siguradong may gusto siya sa kuya niya. Hiniling ni Bokcho kay John Hyun na panatilihing lihim ang tungkol sa kanya na huwag siyang ibunyag sa harap ng kanyang kuya. Ngunit hawak na ni John Hyun ang kahinaan ni Bokcho. Paano niya ito madaling palalagpasin? Kaya sinabihan niya si Bokcho na maging utusan niya at kailangan nitong laging sundin ang kanyang mga utos. Kung hindi, ibubunyag niya si Bokcho. Wala nang nagawa si Bokcho kundi pumayat. Pagbalik sa dormitoryo, galit na galit siya kaya nagpagulong-gulong siya sa kama. Kinabukasan, kusang umupo si John Hyun sa harap ni Bokcho at inutusan siyang hiwain ang pork ribs at salinan siya ng tubig. Si Bokcho ay laging may matigas na personalidad, ngunit ngayon ay sumusunod na siya sa utos ni John Hyun. Dahil dito, nagtaka ang mga kaibigan niya sa paligid. Pagkatapos ng klase, hindi alam ni John Hyun kung ano ang gagawin nang makita niyang tumakbo si Bokcho papunta sa klinik na may mukhang tuwang-tuwa. Agad siyang natuwa rin kaya sinundan niya ito. Nakitang parang multo si John Hyun. Galit na galit si Bokcho. Pagkatapos ng therapy ay magkasama silang tatlo na naghapunan. Sa hapagkainan, laging binabanggit ni John Hyun ang weightlifting at si Bokcho naman ay kumakain habang takot na takot. Sabi ni Bokcho na hindi siya mahilig sa sports. Ngunit nang marinig iyon, binanggit ng kanyang kuya na noong nakaraan ay tinanong pa niya ito kung gusto ba niya si Messi. Maliwanag na makikita na gusto ni Bokcho ang football. Kaya bilalong nahiya si Bokcho. Si John Hyun na nakikinig sa tabi ay naalala na sinabi rin sa kanya iyon ng matalik na kaibigan ni Bokcho noong nakaraan. Ngayon ay sa wakas ay naintindihan na niya ang kahulugan ng pahayag na iyon. Lumabas na ang pahayag na iyon ay isang panliligaw. Kaya muli siyang nagbiro na kumpara sa football. Mas gusto niya ang weightlifting. Binanggit na naman ni John Hyun ang weightlifting na halos ikabagsak na ni Bokcho. Nang matapos kumain ang tatlo, kusang sinabi ni Bokcho sa doktor, gusto niyang makipag-inuman sa kanyang dating kaklase at pagkatapos ay naghanap ng dahilan upang dalhin si John Hyun sa isang tahimik na lugar. Lihim na nanalangin si John Hyun sa kanyang puso na sana ay makaligtas siya. Inakala niya na papatayin siya ni Bokcho para manahimik, ngunit ang resulta, hindi inaasahan, hiniling lang ni Bokcho na bigyan siya ng masayang panahon. Huwag na siyang pahirapan pa ng ganoon dahil nahawakan na niya ang kahinaan ni Bokcho. Paano siya madaling palalagpasin ni John Hyun? Kailangan pa niyang tingnan ang kilos ni Bokcho. Mabilis na dumating ang taunang sports competition ng paaralan. Lahat ng estudyante ay naghahanda na. Nagtago si John Hyun sa isang internet cave dahil inatasan siyang sumali sa rice sack relay race. Ngunit ayaw niyang sumali. Nang tawagin siya ng kanyang kaklase ay pinatay pa niya ang telepono. Ngunit ito naman ang nakita ni Bokcho na pagkakataon. Iniisip niyang tulungan si John Hyun na sumali sa rice sack relay race. Baka palayain na siya ni John Hyun kahit na tinulungan niya si John Hyun na tapusin ang kompetisyon. Ngunit na-miss din niya ang kanyang sariling kompetisyon na wala ng pagkakataong manalo ang weightlifting team. Walang tigil ang reklamo ng mga kakampi niya, maging ang matatalik niyang kaibigan ay hindi alam kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos malaman ni John Hyun ang tungkol dito, nag-set up siya ng meeting kay Bokcho. Ngunit hindi siya natuwa dahil sumali siya sa kompetisyon para sa kanya, sa halip ay galit na galit siya. Nag-away sila dahil doon. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ng dalawang matalik niyang kaibigan. Inakala nila nakakaiba si Bokcho nitong mga nakaraang araw, at iyon ay dahil may gusto siya kay John Hyun. At ang pag-alis niya kanina sa galit ay dahil tinanggihan siya ni John Hyun, kaya kusa pa nilang inalo si Bokcho. Ang hindi nila alam ay, sa mga oras na ito, puno ang puso ni Bokcho ng tungkol sa doktor. Bumalik si John Hyun sa dormitoryo noong gabi. Ang dahilan kung bakit siya nagalit ng husto ay dahil nag-aalala siya na ang pagtulong ni Bokcho sa kanya ay makaka-offend sa ibang tao sa weightlifting department upang makabawi kay Bokcho. Kusang bumili siya ng tiket sa concert at ibinigay kay Bokcho, at ang taong nakaupo sa tabi niya ay nagkataong ang kanyang kuya, at ganoon na lang, kinuha ni Bokcho ang concert ticket na binili ni John Hyun para sa kanya. At nagbihis na parang isang babae upang makipagkita sa doktor. Nang makita niyang nakaupo ang doktor sa tabi niya, ang atensyon ni Bokcho ay hindi na nakatuon sa concert, kundi nakatuon na lang sa ngiti ng doktor. Pagkatapos ng concert, umulan na, kusang inuwi
inuwi ng doktor si Bokjo. Umupo si Bokjo sa passenger seat. Naramdaman niya na ang araw na ito ang pinakamasaya. Ngunit dahil sa labis na kaba, hindi niya napigilang humikab. Ang doktor ay maalalahanin na bumili ng mainit na inumin para sa kanya. Ipinasuot pa niya rito ang kanyang jacket. Sa mga sandaling ito, nakikipagkita si John Hyun sa isang psychiatrist. Dahil nitong nakaraang araw, kapag na-stress siya, lagi siyang may pakiramdam ng pag-ugong sa tenga, pagkahilo. At maging sa mahahalagang laro, hindi niya marinig ng malinaw ang pito ng referee. Kusang kinausap ni John Hyun ang psychiatrist tungkol sa sarili niya. Ang una niyang paglangoy ay noong siya ay 11 taong gulang. Iyon ang unang taon na iniwan siya ng kanyang ina. Naramdaman ni John Hyun na ang tubig ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam. Na parang nasa yakap siya ng kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit niya mahal ang paglangoy. Lumabas na noong 10 taong gulang si John Hyun. Iniwan siya ng kanyang ina at nagpakasal sa ibang bansa. Ipinagkatiwala niya siya sa kanyang tiyo. Iyon din ang kanyang kasalukuyang pamilya. Ang araw na tumatanggap siya ng regalo mula sa kanyang ina, ang araw na pinakahihintayin niya bawat taon. Ngunit nitong mga nakaraang araw lang niya nalaman na ang mga regalo ng kanyang ina ay lahat pala ay ipinadala sa pangalan ng kanyang tiyahin. Dahil doon, pakiramdam niya na ang tanging koneksyon niya sa kanyang ina ay biglang naputol. Kaya sa mahahalagang laban, labis siyang na-stress, kaya sumasakit ang ulo at nag-uugong ang tenga niya. Pagkatapos lumabas mula sa psychiatrist, pumunta si John Hyun sa convenience store para bumili ng inumin, ngunit nakita niya si Bokjo na bumaba mula sa kotse ng kanyang kuya. Ang pagkakita sa kanyang lumang istilong pananamit ay hindi maiwasang magpatawa sa kanya. Pagkatapos noon, nagmadali si Bokjo papunta sa subway station. Hindi naintindihan ni John Hyun kung ano ang nangyayari kaya sinundan niya ito. Dito niya napagtanto na iniwan ni Bokjo ang kanyang damit dito. Pumasok siya sa banyo at nagpalit ng kanyang pang-araw-araw na sportswear pagkalabas. Mas gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, habang naghihintay sa traffic light sa intersection, kusang lumapit si John Hyun at tinanong siya kung kamusta ang date niya ngayon. Napangiti ng awkward si Bokjo. Nang maisip niya ito, gusto rin niyang pasalamatan si John Hyun. Sa sumunod na sandali, isang kotse ang humarurot. Masyadong matalino si John Hyun, ginamit niya siya bilang panangga. Ang resulta, tumawa pa siya at sinabing muntik na siyang mabasa. Si Bokjo ay basang-basa, galit na galit kaya sumigaw. Nang makita niya na basang-basa si Bokjo, nakaramdam din si John Hyun ng kaunting pagkakasala. Kaya kusa siyang kumuha ng tuwalya upang punasan siya. Sa pagtingin sa maliit at kaibig-ibig na hitsura ni Bokjo, sandali siyang natigilan. Kaya inihagis niya ang tuwalya sa mukha niya. Sinabi ni Bokjo na nilalamig siya at parang nilalagnat na. Sino ang mag-aakala na hindi siya pinansin ni John Hyun, kundi dahan-dahan pa itong umatras ng ilang hakbang. Natatakot siya na baka mahawaan siya ng lagnat, ngunit paano hahayaan ni Bokjo na mangyari iyon? Direktang hinila niya ito at ginamit ang kanyang kamay upang yakapin ang mukha niya. Inakala niyang hahalikan siya ni Bokjo, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sino ang mag-aakala na babahing siya ng diretso sa mukha nito? Kahit na nilalamig siya ngayon, kailangan niya itong isama. Nagreklamo si John Hyun kay Bokjo na malapit na siyang magkaroon ng mahalagang kompetisyon. Kung magkakaroon siya ng lagnat ngayon, kailangan niyang panagutan kung matatalo siya sa kompetisyon. Ang resulta, hindi inaasahan, pareho silang nagkalagnat. Kinabukasan, lumala pa ang kalagayan ni John Hyun. Nang malaman ang sitwasyon, kusang gumawa si Shaiho ng gingertia para sa kanya, ngunit natatakot siyang hindi inumin ni John Hyun. Kaya ginamit niya ang pangalan ng kanyang ka-roommate upang ipadala ito sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya ang ama ni Bokjo na tulungan ang kanyang anak na babae na tumaba pa at naisip din ng coach na dapat subukan ni Bokjo ang kanyang sarili. Ngunit nahihirapan si Bokjo dahil sa isang banda gusto niyang tumaba, sa kabilang banda ay kailangan niyang itago sa lahat na pumupunta siya sa klinik para magpapayat, ngunit nang makita niya ang mga matang puno ng pag-asa ng coach. Sa huli ay pumayag siya, kaya agad na binigyan ng coach si Bokjo ng dagdag na pagkain. Hinila siya para kumain ng 3 servings ng kanin. Nang pumunta siya sa doktor para magpa-check up, sigurado, tumaas ng ilang kilo ang timbang niya. Nagsimulang magduda ang doktor na hindi nagtatagumpay ang kanyang paggamot, kaya hinila niya si Bokjo at sinimulan ang mga plano sa pagpapapayat para sa kanya. Pagbalik niya sa training room, bumaba na naman ang timbang niya ng ilang kilo na nagpasimula sa coach na magduda sa buhay, kaya sinimulan na naman niyang pakainin ng karne si Bokjo. Sa kabilang banda ay hindi pa niya tapos kainin ang pagkain na iyon. Nagpadala na naman ang kanyang ama ng isang kahon ng fried chicken upang palakasin ang kanyang anak na babae. Balak sana ni Bokjo na tanggihan, ngunit nakita niya na nag-aalala ang kanyang ama para sa kanya, kaya pinilit niya ring kumain. Habang pinipilit niyang isubo ang pagkain na iyon, bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa doktor. Nakita ng kanyang matalik na kaibigan na hindi niya ito magawang hawakan, kaya inalok siyang tulungan siyang tingnan. Ang resulta, hindi sinasadyang nabasa niya ang sekreto ni Bokjo, kaya sinabi na lang ni Bokjo sa kanya ang lahat. Hindi inaasahan na hindi siya pinigilan ng kanyang matalik na kaibigan, kundi sinuportahan pa siya. Kinabukasan, pumunta na naman si Bokjo sa doktor, at sigurado, tumaas na naman ang timbang niya ng ilang kilo. Pinayuhan siya ng doktor na huwag kumain sa hating gabi at huwag ding kumain ng sobra. Binanggit din niya ang tungkol sa nangyari. Na dahil sa lagnat ni John Hyun, habang naglalaro, mali ang pag-umpisa niya, kaya pang-4 lang ang nakuha niyang pwesto. Dahil dito, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Bokjo. Dahil sa kanya kaya natalo siya sa kompetisyon. Kaya kusa siyang nag-aya kay John Hyun na pumunta sa Wishwell para humingi ng tawad sa kanya.
At binigyan pa siya ng isang maliit na palaka na ginawa niya mismo, kahit na sinabi ni Jong-hyun na pangit ito at ayaw niya. Ngunit maingat pa rin niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Seo na naghahanda upang hanapin si Jong-hyun. Galit na galit siya at agad niyang itinapon ang ginger soap sa basurahan sa tabi. Sa huli, hindi maitago ang sikreto, nalaman pa rin ng kanyang ama ang tungkol sa lihim na pagpapayat ni Bokjo. Natagpuan ng kanyang ama ang kanyang diet book sa bahay. Galit siyang kinuha ang mop at naghanda na hampasin siya. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ng kanyang tiyuhin at coach, kaya nakataka si Bokjo. Pagkatapos ay dinala si Bokjo sa Gife. Binantayan siya ng coach at sinimulan niyang taasan ang intensity ng kanyang pagsasanay. Ngunit hindi nakalimutang tanungin si Kim Bokjo kung bakit gusto niyang magpapayat. Ngunit namatay na si Bokjo ay matigas pa ring ayaw sabihin ang dahilan. Pagkatapos ng pagsasanay, si Bokjo ay bumagsak sa kama. Nakita ito ng kanyang matalik na kaibigan, kaya minasahe ang kanyang mga kalamnan. Ngayon ay kaarawan ng nakatatandang kapatid ni Jung Jong-hyun at gusto ni Jong-hyun na imbitahan si Bokjo upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kapatid. Ngunit nang tawagan niya si Bokjo, may abiso na patay ang telepono ng kausap. Sa gabi habang naghahapunan ang buong pamilya, sinabi rin ng nakatatandang kapatid na hindi niya nakikita si Bokjo kamakailan. Higit pa rito, ilang araw nang hindi pumupunta si Bokjo sa klinika. Ang bagay na ito ay nagpasimulang mag-alala kay Jong-hyun ng higit pa para kay Bokjo. Kaya, sa gabi, pumunta siya sa bahay ni Bokjo upang hanapin siya. Ngunit natuklasan niyang wala si Bokjo sa bahay. Pagkatapos ay nakita niya ang tiyo ni Bokjo sa pintuan. Noon niya lang nalaman ang nangyari kay Kim Bokjo sa mga nakaraang araw. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan si Bokjo ng coach. Kahit kumain at pumunta sa banyo, kailangan siyang sundan. Gustong umuwi ni Bokjo at humingi ng tawad sa kanyang ama at inihatid siya ng coach. Ngunit pag uwi niya, tuwing makikita siya ng kanyang ama, naaalala nito ang kanyang pagpapapayat. Galit na galit siya matapos malaman ang tungkol sa doktor na iyon. Plano niyang puntahan ang doktor upang singilin. Gusto niyang tanungin ng malinaw, ano ba talaga ang klinikang iyon para sa pagpapayat? Bakit sila pumayag na magpapayat ang isang weightlifter? Nagmakaawa si Kim Bokjo sa kanyang ama na huwag magpadalos-dalos, sinabing hindi na siya pupunta roon muli. Ngunit dahil sa sobrang galit ng kanyang ama, siya ay nawalan ng malay. Agad na dinala si ama ni Bokjo sa ospital. Sa kabutihang palad ayos lang, nawalan lamang siya ng malay dahil sa sobrang pagkabigla. Sa gabi, biglang nakatanggap ng tawag ang coach na may balita na may nangyari. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Sa oras na ito nagkaroon si Bokjo ng kaunting libreng oras. Bumili siya ng isang maliit na potted plant, pumunta sa klinika sa huling pagkakataon, gusto niyang magpaalam sa doktor. At aminin na isa siyang weightlifter. Ngunit matagal siyang nakatayo sa ibaba, hindi pa rin siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob upang umakyat sa itaas. Tahimik lang niyang inilagay ang binili niyang potted plant sa kotse ng doktor. Matapos ang kanyang trabaho, bumalik ang coach sa Gife. Ngunit hindi niya nakita si Kim Bokjo. Nagalit ito sa kanya nang makita niyang bumalik si Bokjo. Agad niyang tinanong si Bokjo kung saan siya nagpunta. Ngunit ayaw sabihin ni Bokjo. Wala ring magawa ang coach, kaya kinuha niya ang baston at nagsimulang turuan si Bokjo. Hindi na kinaya ng matalik na kaibigan ni Bokjo, si Jung Nan-hee. Kaya, palihim niyang sinabi sa coach ang dahilan kung bakit nagpapapayat si Bokjo. Matapos malaman ng coach, naintindihan niya si Bokjo. Siya pa nga ang kusang loob na nagpaliwanag at umaliw kay Bokjo, at sinabi pa na nagawa na rin niya ang ganoong bagay. Ang magkagusto sa isang tao ay walang mali, ngunit dapat kang maglakas loob na aminin, walang dapat ikahiya ang isang babaeng weightlifter. Ang sama ng loob na kinimkim ni Kim Bokjo sa loob ng ilang araw ay sa wakas ay sumabog ngayon. Niyakap niya ang coach at umiyak. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Jung Jong-hyun na dumaan. Nang makita na ligtas pa rin si Bokjo, gumaan ang pakiramdam ni Jong-hyun. Nang bumuti ang pakiramdam ni Bokjo, habang naghahanda siyang bumalik sa dormitoryo, bigla siyang nakakita ng isang sausage na nahulog sa kalsada, kaya sinundan niya ito. Sa sandaling ito, si Jong-hyun na nagtatago sa sulok ay biglang lumabas, ginamit niya ang sarili niyang paraan, sinusubukang pasayahin si Bokjo upang maibsan ang nasaktang maliit na puso ni Bokjo. Dinala niya si Kim Bokjo upang kumain ng maraming masasarap na pagkain. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa isang bar at sumayaw ng husto kahit na nagpasya na si Bokjo na tapusin ang maikling pag-ibig na ito. Ngunit hindi siya nagsisisi na nagkagusto siya sa doktor dahil ipinaunawa nito sa kanya na, sa katunayan, sa kanyang buhay, bukod sa weightlifting, marami pa ring magagandang bagay. Kasabay nito, natuklasan din ng ama ni Bokjo ang dahilan kung bakit gusto ng kanyang anak na magpapayat. Si Bokjo ay napakabait at marunong umintindi mula pagkabata. Mula nang mahalin niya ang weightlifting, hindi pa siya sumuko kahit na tila siya ay hindi masyadong pambabae. Sa mata ng kanyang ama, siya ay palaging ang pinakakaibig-ibig na munting prinsesa. Upang makabawi sa kanyang anak, kinabukasan siya ay kusang bumili ng lipstick para kay Kim Bokjo at sinabihan ang kanyang anak na madalas lumabas at maaari rin siyang mag-makeup. Labis na natuwa si Bokjo nang matanggap ang lipstick mula sa kanyang ama, kaya agad niyang ipininta ang lipstick sa harap ng kanyang ama at kasabay nito, sa kabilang panig. Si Song Seo ay mapalad na nagpakita ng matatag na pagganap sa kompetisyon. Kaya nakakuha siya ng magandang ranggo. Masayang lumabas si Seo sa arena at nakatanggap ng text message mula kay Jung Jong-hyun. Hiniling niya na magkita silang dalawa. Sa gabi masaya siyang pumunta sa tagpuan
laruan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nakipagkita si John Hyun sa kanya para tanungin siya. Sa katunayan, nakita ni John Hyun noon siyang palihim na pumasok sa departamento ng weightlifting. Kaya nagduda si Jung John Hyun na natuklasan ng ama ni Kim Bok-jo ang tungkol sa pagpapapayat niya. Sigurado siyang si Song Shiho ang nagbunyag ng lihim at si Shiho ay hindi nagtago at prangkang umamin. Nagalit ito kay John Hyun. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon at sinabi rin ni Shiho na hindi niya gusto si Bok-jo kahit na nakikita niya na ang ginawa niya ay medyo baliw. Pero takot na takot siya. Takot siyang tuluyan siyang kalimutan ni John Hyun. Takot siyang magmahal si John Hyun ng iba pagbalik sa dormitoryo. Diretsong nagalit si Shiho kay Bok-jo. Sinabi niya na siya mismo ang naglabas ng balita tungkol sa pagpapapayat ni Bok-jo. Si Bok-jo ay hindi makapagsalita pagkarinig nito. Kung para kay John Hyun, hindi niya kailangang gawin iyon dahil wala talagang interes si Kim Bok-jo kay Jung John Hyun. Magkaibigan lang sila noong elementarya. Ang tinatawag niyang selos at galit ay walang kabuluhan. Ayaw nang manatili ni Bok-jo sa parehong silid kasama ang baliw na babaeng ito. Naghanda siyang umalis. Ngunit hinawakan siya ni Song Shiho. Sa harap ng galit ni Shiho, ayaw siyang kausapin ni Bok-jo nang makita niyang patuloy pa rin si Shiho sa paghila. Kaya, marahan siyang itinulak ni Bok-jo. Pagkatapos ay galit na pumunta si Bok-jo sa silid ng kanyang matalik na kaibigan. Nagpa siya siyang manatili doon ng isang gabi. Ngunit hindi niya napansin. Ngayon, si Lee Sun-ok sa tabi ay napakalamig. Sa katunayan ng sabihin ni Jung Nan-hee sa coach ang katotohanan tungkol sa pagpapapayat ni Bok-jo. Siya rin ay nakatayo sa tabi at nakikinig. Alam ni Lee Sun-ok na ang dalawang matalik na kaibigan ay palaging nagtatago sa kanya, kaya siya ay labis na nadismaya at nagalit. Pagkatapos, si Kim Bok-jo ay tinawag ni Jung John Hyun sa rooftop. Humingi ng tawad si John Hyun kay Bok-jo para sa mga ginawa ni Song Shiho. Dahil sa huli ay dahil sa kanya kaya nangyari ito. Tamang-tama, nakarinig si John Hyun ng ingay. Akala niya ay ang tagapamahala ng dormitoryo ang dumating para mag-inspeksyon, kaya takot niyang hinila si Bok-jo upang humiga. Nakita si Bok-jo sa kanyang bisig. Si John Hyun ay talagang medyo nanginginig. Kahit na wala ng ingay, ayaw pa rin niyang bitawan. Sinabi niya na dahil masyadong malamig ang panahon, kaya magkayakap silang dalawa upang magpainit. Pinanood nilang magkasama ang mga bituin sa kalangitan. Napakasaya ni Jung John Hyun habang tinitingnan si Kim Bok-jo sa kanyang mga bisig. Ngunit sa oras na ito ay hindi talaga naiintindihan ni Bok-jo kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, pumunta muli si John Hyun sa psychiatrist. Sinabi niya sa doktor na kahit na miss niya ang kanyang ina. Gusto niya ito ng labis, natatakot siyang maging malungkot ang pamilya ng doktor dahil dito. Sinabi ng psychiatrist kay Jung John Hyun na dapat niyang harapin ng buong tapang ang lahat, kung hindi ay hindi niya malalampasan ang trauma. Sa sandaling ito, malabo ring naramdaman ni Kim Bok-jo na naging napakalamig ng ugali ni Lee Sun-ok sa kanya kamakailan, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon si Sun-ok. Inilahad din ni Sun-ok ang lahat ng kanyang sama ng loob sa mga nakaraang araw. Pakiramdam niya ay hindi siya taos pusong tinuturing ni Bok-jo na kaibigan. May lihim si Bok-jo na hindi man lang niya sinabi sa kanya. Siya lang ang hindi nakakaalam ng nangyayari. Ipinahayag din ni Bok-jo na hindi niya sinasadyang itago. Ngunit naramdaman niya na nakakahiya ang pagtatapat ng lihim na pag-ibig. Tatlong matalik na kaibigan ang naglabas ng kanilang saloobin. Sila ay nagyakap ng maihinanakit at nagkabati. Ibinunyag din ni Lee Sun-ok sa kanyang mga matatalik na kaibigan na ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang hotel. Dati, labis siyang nahihiya. Ngunit ang maging matalik na kaibigan ay dapat na magbahagi at harapin ang lahat ng magkasama. Sinabi ni Jung Nan-hee na kahit na siya ay isang eksperto sa pag-ibig, wala pa siyang first kiss, talagang ganoon lamang kasimple ang pagkakaibigan ng mga babae. Pagkatapos magbati, ang unang ginawa nilang tatlo ay kumain ng masaganang pagkain. Sapagkat kapag busog lamang sila makakalimutan ang malulungkot na bagay, kinabukasan, nakatanggap si Kim Bok-jo ng tawag mula sa doktor. Tinanong niya kung bakit hindi siya madalas na pumupunta para sa pagpapayat. Nalulungkot si Kim Bok-jo sa boses ng doktor. Ngunit upang mag-iwan ng magandang impresyon sa doktor, hindi pa rin niya sinasabi na isa siyang weightlifter. Ngunit nagsinungaling siya na mag-aaral siya sa ibang bansa. Dahil dito hindi na siya makakapagpatuloy sa pagpapapayat. Natuwa ang doktor pagkatapos marinig ito. Para kay Bok-jo, binati niya ito ng ligtas na paglalakbay. Ngunit pagkatapos ng tawag, agad na nalungkot at umiyak si Bok-jo. Nang malaman na tinapos na ni Bok-jo ang maikling pag-ibig na ito, upang aliwin siya, nagpa siya si Jung John Hyun na makipag-date sa kanya upang manood ng pelikula sa gabi. Ngunit sa gabi ay nawalan ng malay si Song Shiho. Dahil sa mababang blood sugar, walang nagawa si John Hyun kundi ihatid muna siya sa dormitoryo. Habang nakaupo sa kotse, inilahad ni Shiho ang nangyari. Kamakailan ay nagpa-file ng diborsyo ang kanyang mga magulang. Alam din niya na hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang pamilya dahil lamang sa pag-aaral niya ng gymnastics. Malaki na ang utang ng kanyang pamilya sa ibang bansa kaya ayaw na niyang madamay pa ang kanyang pamilya. Hindi rin niya kailanman sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang damdamin at sitwasyon. Pagkatapos niyang ihatid si Song Shiho sa bahay, nagmamadali siyang pumunta sa sinehan. Sa oras na ito ay nagagalit si Kim Bok-jo. Ito ang unang pagkakataon na nabasted siya. Habang naglalaro, direkta siyang nagsabi ng masasamang salita upang ipahayag ang kanyang damdamin
damdamin. Nang makita ni Jung Joon-hyun ang eksenang ito ay nagdasal siya. Sana ay makaligtas siya ngayon. Nang makita siya ni Bokjo ay tinitigan niya ito. Tinanong niya kung tapos na ang pelikula, bakit pa siya pumunta. Upang makabawi kay Kim Bokjo, nagpa siya si Jung Joon-hyun na ilibre siya ng masarap na pagkain. Pumunta silang dalawa sa isang kalsada. Kumain si Bokjo ng malaking piraso ng karne na tumalsik ang sabaw. Matyagang pinunasan siya ni Joon-hyun. Inakala ng may-ari sa tabi na sila ay magkasintahan. Kaya, pinuri niya silang dalawa na napakagandang magkatambal. Nagmadaling ipaliwanag ni Bokjo na hindi sila ganoon, ngunit naramdaman ni Joon-hyun. Mayroong isang hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanyang puso. Pagkatapos ay inihatid ni Joon-hyun si Bokjo pabalik sa dormitoryo. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Song Shi-ho. Sa galit, binura niya ang lahat ng mga larawan. Noong nakikipag-date pa siya kay Jung Joon-hyun, kinabukasan habang nag-ensayo, hindi sinasadyang na-spray ni Kim Bokjo ang kanyang baywang at kailangang pumunta sa klinik ng paaralan. Kasabay nito, nalaman din ni Joon-hyun na pumunta ang kanyang nakatatandang kapatid sa klinik ng paaralan dahil magkaibigan noong kolehiyo ang kanyang kapatid at ang guro sa klinik. Kaya, napakaganda ng relasyon nilang dalawa at bukod pa rito, gusto rin ng kanyang ina na pag-ugnain ang dalawa. Tumakbo si Joon-hyun habang tinatawagan si Bokjo, ngunit hindi siya sumasagot sa telepono. Wala siyang nagawa kundi tawagan ang kanyang kasama sa silid. Sinabihan silang ipaalam kay Bokjo, itinago lang ng kasama sa silid si Bokjo. Biglang pumasok ang doktor at ang guro mula sa klinik sa kabilang panig at nasa likuran nila si Joon-hyun. Sadyang nagdahilan si Joon-hyun upang ilabas ang kanyang kapatid sa silid. Ang pangyayaring ito ay nakatulong kay Kim Bokjo na makatakas, ngunit pagkaalis ni Bokjo sa klinik, nagkataon namang nakita niya ang doktor na nagmamaneho at dumadaan. Nang makita si Bokjo, hindi makapaniwala ang doktor. Pagkababa niya ng kotse, tinawag niya ang pangalan nito. Narinig ni Bokjo na may tumatawag sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang doktor at bukod pa rito, suot pa rin niya ang uniforme ng weightlifting department. Nang makita ito ni Jung Joon-hyun, agad siyang tumakbo sa harap. Naghanda siyang itago si Bokjo. Ngunit alam ni Bokjo na hindi na niya ito maitatago pa, kaya kusa siyang umamin sa doktor. Nagsinungaling siya sa kanya noon na hindi siya nagpunta sa ibang bansa. Siya ay isang estudyante sa weightlifting department ng paaralan. Humihingi ng tawad si Kim Bokjo dahil hindi niya sinabi ang totoo sa doktor noon. Pagkatapos umamin ay malungkot siyang tumalikod at tumakbo palayo. Nagpaliwanag din si Jung Joon-hyun ng malinaw sa kanyang nakatatandang kapatid. Nagpapayat si Bokjo dahil may gusto siya, ngunit hindi niya sinabi na ang taong gusto niya ay ang kanyang kapatid. Umupo si Bokjo nang mag-isa sa tabi ng bus. Nalulungkot siyang kinuha ang flyer sa bulletin board. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang lumabas si Joon-hyun sa tabi niya. Nagulat siya. Gusto lang ni Joon-hyun na pasayahin si Bokjo. Ngunit sa nakita niyang malungkot na mukha ni Bokjo, halatang walang epekto ang biro niya. Kaya para makapag-relax si Bokjo, dinala niya si Bokjo upang maglaro ng mga laro. Itinatapon niya ang lahat ng kanyang pressure at saloobin sa game controller. Sino ang mag-aakala na dahil sa sobrang lakas ng paggamit, nabasag ang game machine, kaya habang hindi nakatingin ang may-ari, tumakas silang dalawa. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa isang bar. Si Kim Bokjo ay baliw na uminom ng alak, uminom hanggang sa nawalan ng malay. Si Jung Joon-hyun ay nagpumilit na dalhin siya sa isang batong upuan sa parke. Sa oras na ito, nilalamig si Bokjo. Si Joon-hyun ay mabilis na kumuha ng pahayagan at ipinatong kay Bokjo. Ngunit si Bokjo ay diretsong nakatulog sa kanyang kandungan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang ulo ni Joon-hyun ay dahan-dahang lumapit kay Bokjo. Inakala niya na may gagawin siya sa kanya, hindi niya inaasahan na matutulog ulit siya. Nang magising ay nakita niya ang malaking mukha ni Bokjo. Kinatakutan niya ito ng husto na halos lumipad ang kanyang kaluluwa. Alam ni Jung Joon-hyun na sa kanyang lakas, wala siyang paraan upang maiuwi si Kim Bokjo. Nang makita ang kalapit na supermarket, nagkaroon siya ng ideya. Inilagay niya si Bokjo sa isang shopping cart at itinulak pa uwi. Ang resulta ay, pagkalagay kay Bokjo sa kama, nagsimula siyang magwala, patuloy na sinasabi na siya ang mananagot at tinatawag ang pangalan ni Joon-hyun. Dahil dito, hindi mapakali ang kanyang ama at tiyo sa tabi. Sinubukan ni Joon-hyun ang lahat upang ipaliwanag na sila ni Bokjo ay ordinaryong magkaibigan lamang. Ngunit nang marinig ito, hindi natuwa ang ama ni Bokjo. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay napaka-cute. Bakit siya hindi karapat-dapat sa iyo? Halos mamatay si Jung Joon-hyun sa hinanakit. Ano man ang sabihin, kasalanan niya ang lahat. Kinabukasan, nagising si Kim Bokjo. Husang ipinahayag ng kanyang tiyo na labis siyang nasiyahan kay Joon-hyun. Ngunit ipinaliwanag ni Bokjo na magkaibigan lamang silang dalawa. Wala siyang ibang iniisip kay Joon-hyun pagkatapos nilang pumunta sa paaralan. Nagkataon na nakita nila ang doktor at ang guro mula sa klinik na papunta sa pagkain. Sa harap ng imbitasyon ng doktor, nahiyaring tumanggi si Bokjo. Ang resulta ng eksenang nakita niya sa hapagkainan. Ang taong gusto niya ay nakikipag-ugnayan ng malapit sa ibang babae. Ang bagay na ito ay hindi nakinaya ni Joon-hyun sa tabi. Nakita si Kim Bokjo na nalulungkot muli na pinilit niyang aliwin. Dinala ulit siya ni Jung Joon-hyun sa tabing dagat upang mag-relax. Pagkatapos ay nagpahinga sila sa buhangin at naglaro sa tabing dagat. Sa anumang anggulo tiningnan, para silang isang matamis na mag-asawa. Habang naglalakad sa tabing dagat, binalikan nilang dalawa ang kanilang pagkabata. Kusa si Joon-hyun na nagkwento kay Bokjo tungkol sa nangyari pagkatapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, lahat ay nagtatago ng sakit sa
kanilang puso. Ngunit kailangang magpatuloy ang buhay. Kailangan nating ayusin ang mga komplikadong damdaming iyon at tumingin sa hinaharap. Dahan-dahang maglalaho ang lahat. Sa ilalim ng payo at aliw ni John Hyun, unti-unting nakaahon si Kim Bok-jo. Mula sa ulap ng maikling pag-ibig na iyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa susunod na kompetisyon. Araw-araw siyang nagsasanay ng napakasipag. Sa kanyang libreng oras, kailangan din siyang kumain ng walang humpay. Sa wakas bago ang kompetisyon. Naabot ni Bok-jo ang kinakailangang timbang. Bawat oras bago ang mga matitinding kompetisyon, umupunta si Bok-jo sa wishing well upang humiling. At sa pagkakataong ito, si Jung Joon-hyun ay nakatayo rin sa likuran upang suportahan siya. Sa ganitong paraan, si Bok-jo ay puno ng kumpiyansa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa panahon ng kompetisyon, nakita ni Bok-jo ang doktor na matagal na niyang lihim na minamahal. Sa katunayan, sa pamamagitan ng guro sa klinik, nalaman ni Jung Jae na ngayon ang araw ng kompetisyon ni Kim Bok-jo. Kaya, kusa siyang bumili ng bulaklak upang panoorin ang kanyang kompetisyon. Nang makita ang doktor, medyo natulala si Bok-jo, ngunit sa huli ay matagumpay siyang nanalo sa kampeonato. Nakita siya ng taong gusto niya sa pinaka-nakakahiyan niyang kalagayan. Pagkatapos manalo sa kampeonato, hindi siya masaya. Nakita ni Jung Joon-hyun si Bok-jo na nakaupo sa waiting room na umiiyak ng malungkot, kaya nakaramdam siya ng sakit sa puso. Kaya galit niyang hinila ang kanyang kapatid palabas, sinabing hindi dapat lumitaw ang kanyang kapatid dito. Sinabi pa niya na ang taong gusto ni Bok-jo ay ang kanyang kapatid, kaya medyo naguluhan si Jung Jae. Sa harap ng galit ni Joon-hyun, hindi umimik ang kuya at hindi rin siya nagalit. Ito ang nagparamdam kay Joon-hyun na wala siyang magawa at panandalian din siyang hindi makaramdam ng galit. Ngayong gabi ay malaking tagumpay ang nakamit ng weightlifting team at nagtipon-tipon ang lahat sa isang restaurant para magdiwang. Ngunit si Bok-jo ay umiiyak mag-isa ng tahimik sa dormitoryo at sa pagkakataong ito ay inaalala ni Kuya Jae ang una nilang pagkikita ni Bok-jo at ang lahat ng nangyari pagkatapos noon. Medyo naiintindihan na niya ang buong katotohanan. Kinabukasan, siya mismo ang nag-imbita kay Bok-jo na magkita sa isang cafe. Humingi siya ng tawad kay Bok-jo dahil hindi niya man lang napansin na may gusto sa kanya si Bok-jo. Ngunit kahit ganoon, ang tanging nasabi niya ay paumanhin lang. Si Bok-jo ay nagpakita ng kawalang interes. Sinabi niya na dahil sa kanyang personalidad, madali siyang makakalimot. Pagkatapos, nagdahilan siyang kailangan niyang mag-ensayo at nagmamadaling umalis, ngunit bumalik siya para hanapin si Joon-hyun dahil hindi niya sinabi sa binata ang tungkol sa nangyari, kaya siya ay napagalitan nito. Nadama ni Bok-jo na hindi pa ganoon kalapit ang relasyon nila ni Joon-hyun upang kailanganin niya itong maging tagapamagitan ng kanyang damdamin. Umaasa si Bok-jo na hindi na muling magdedesisyon si Joon-hyun nang mag-isa sa hinaharap. Sa pagkakarinig sa sinabi ni Bok-jo, nagalit din si Joon-hyun, naghirap siyang subukan sa kalahating araw. Sa halip na makakuha ng anumang benepisyo, siya pa ang pinuna, kaya sinabi niya ang kanyang iniisip na ang pagkadismaya ni Bok-jo ay hindi ba dahil nahihiya siya sa weightlifting. Kaya hindi niya gustong ipakita iyon sa taong gusto niya. Kung siya mismo ang humahamak sa sport na ito, sino ang magmamalasakit at magkakagusto sa kanya? Nang marinig ni Bok-jo ang sinabi ni Joon-hyun, nakaramdam siya ng sakit at hinanakit at hindi niya mapigilang umiyak. Kinabukasan, nag-anunsyo ang coach ng magandang balita. Dahil mahusay ang ipinakita ng weightlifting team sa kompetisyon, napansin sila ng isang sponsor at nakakuha ng investment. Sa kanila, si Bok-jo ang pinakagusto at gusto pang kumuha ng hiwalay na kontrata. Ngunit sa harap ng ganoong kagandahang bagay, hindi masaya si Bok-jo, at sa sandaling iyon, sinabi rin ng coach na malapit na siyang umalis sa team. Kaya pala ang babaeng coach na ito ay inakusahan ng paglustay ng pondo at nasibak sa trabaho. Ngunit ang matabang tiyo na siya namang head coach ay hindi man lang alam ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa iyon ng babaeng coach. Tumanggi ang babaeng coach na sabihin ang totoong dahilan. Pagkatapos ng investigasyon ng head coach, doon niya lang nalaman na ito ay dahil matapos manganak ang asawa ni Coach Choi. Dahil sa matinding pangangailangan ng pera, napilitan siyang gamitin ang pondo. Kahit na mapapatawad pa ito, itinuturing pa rin itong paglustay ng pondo. Sa huli, hindi na iwasan ng babaeng coach na masibak sa trabaho. Sa kabilang banda, napagtanto din ni Joon-hyun na masyado siyang naging matindi sa pagsasalita sa kanyang kuya noon, kaya inanyayahan niya ito na maglaro ng baseball. Ngunit habang naghahagis ng bola, hindi niya sinasadyang tinamaan ang kanyang kuya. Sa unang pagkakataon, nawala ng kontrol ang kanyang kuya kay Joon-hyun na ikinagulat niya. Ngunit nang lumingon siya, nakangiti ang kanyang kuya, nagpapanggap lang pala ito. Ang magkapatid ay nag-away at nagkabati, bumalik sa dati. Pagkatapos ay umupo ang dalawa sa tabi ng ilog at nag-usap. Naalala ni Joon-hyun na tila napakaraming taon na ang lumipas. Hindi pa siya nakikipagtalo sa kanyang kuya, napansin din ito ng kanyang kuya. Si Joon-hyun ay talagang nagmamalasakit kay Bok-jo, kung hindi ay hindi siya magiging balisa at magtatanong sa kanyang kuya ng ganoon. Kinabukasan ay araw ng pagpirma ng kontrata ni Bok-jo, ngunit sa araw na iyon ay naglaho si Bok-jo. Tinawagan ng kanyang matatalik na kaibigan si Joon-hyun, bagamat galit si Joon-hyun kay Bok-jo. Ngunit nag-alala rin siya para sa kanya, kaya agad siyang lumabas upang hanapin siya. Bagamat naghanap siya sa lahat ng dako, hindi pa rin niya ito nakita. Huli na ng gabi nang matagpuan niya si Bok-jo. Nakita ni Bok-jo si Joon-hyun, hindi siya nawala ng kontrol tulad ng dati, ngunit
makaramdam siya ng matinding hinanakit, sinabi niya kay Jonghyun. Tila may mali talaga sa kanya, pakiramdam niya ay pagod na siya ngayon. Hindi niya alam kung ipagpapatuloy pa ba niya ang weightlifting. Niyakap ni Jonghyun si Bokjo ng may pagmamahal. Hinaplos ang kanyang likod upang aliwin siya. Pag-uwi sa gabi, sinabi ni Bokjo sa kanyang ama na ayaw na niyang magpatuloy sa weightlifting. Hindi sinisi ng ama ang kanyang anak kundi lubos niya itong naunawaan. Kaya kinabukasan, pumunta ang kanyang ama upang kausapin ang head coach. Ipinahayag niya na gusto niyang magpahinga muna si Bokjo at wala siyang intensyong magpatuloy sa pagpirma ng kontrata para sa mga kompetisyon. Kung ikukumpara sa kinabukasan ng kanyang anak, mas mahalaga sa kanya kung masaya ba ang kanyang anak. Sumang-ayon din ang coach, alam niya ng lubos. Ang bawat atleta ay may yugto ng pagkapagod, ang tamang pahinga. Kaya inagaw niya ang walis mula kay Bokjo. Umaasa siyang makakagawa si Bokjo ng bagay na gusto niyang gawin. Huwag siyang mag-alala sa damdamin ng sinuman pagbalik sa silid. Maingat ding isinulat ni Bokjo ang kanyang listahan ng nais at may balak din siyang gumawa ng ilang bagay, mga bagay na hindi pa niya nasubukan noon. Sa unang pagkakataon, pumunta siya sa aklatan. Gusto niyang magpalipas ng hapon dito para mag-relax. Ang resulta dahil sa antok, nakatulog siya agad pagkatapos magsimulang mag-aral. Pagkatapos, nagplano si Bokjo na mag-enroll sa klase sa piano. Ngunit ayaw niyang masyadong mapagod ang kanyang ama, kaya binalak niyang kumita ng matrikula sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Ang resulta ay naghanap siya sa paligid at natuklasan na ang pinakaangkop na trabaho para sa kanya ay ang magbuhat ng mga gamit. Nakita ng namamahala na isa siyang payat at mahinang babae at sa simula ay wala siyang intensyong upahan siya dahil sa mabibigat na karton na kailangan nilang buhatin. Ang isang babae ay talagang hindi makakagawa niyon, ngunit ang hindi alam ng manager ay ang babaeng nasa harapan niya ay hindi talaga ordinaryo. Nais ni Bokjo na patunayan sa kanya gamit ang akwal na pagkilos, kaya direkta niyang binuhat ang tumpok ng mga karton. Hindi maiwasang mamangha ang amo at ang lalaking katabi niya. Kaya, matagumpay na nakahanap si Bokjo ng part-time na trabaho na angkop sa kanya. Samantala, sa kabilang panig, palaging iniisip ni Jonghyun si Bokjo. Tinitingnan ang Lucky Charm na maliit na palaka na ibinigay sa kanya ni Bokjo. Naalala niya ang bawat sandali na magkasama sila at ang gilid ng kanyang labi ay walang malay na napangiti. Alam niyang lubos ang nararamdaman niya para kay Bokjo. Tiyak na umiibig na siya rito. Kaya agad siyang tumakbo sa bahay ni Bokjo para hanapin siya. Ngunit narinig niya sa tiyo ni Bokjo na nagtatrabaho ito ng part-time kamakailan. Kaya tumakbo siya sa pinagtatrabahuhan ni Bokjo at ang resulta ay nakita niya ito kasama ang isa pang lalaki na magkasamang nagtatrabaho at masiglang nag-uusap. Nagalit si Jonghyun at agad na sumigaw kay Bokjo. Galit na galit siya at gusto niyang durugin ang kanyang mga ngipin sa masigasig na imbitasyon ng lalaking kasama niya sa trabaho na mag-dinner silang tatlo. May iritasyong sinabi rin ni Jonghyun na nagdudulot ng panic disorder at violent tendencies sa kanya ang pakikipag-dinner sa mga estranghero. Nalito si Bokjo, pagkatapos ay galit siyang hinila ni Jonghyun at binalaan si Bokjo. Hindi siya dapat makipag-usap ng maluwag sa ibang lalaki. Delikado ang mga lalaki sa labas. Ngunit sa sandaling ito, hindi pinansin ni Bokjo ang sinabi niya at napakalapit pa niya sa lalaking katrabaho niya. Bukas ay mag-o-overtime pa sila. Nagalit si Jonghyun, kaya nagsimula siyang maglabas ng galit sa poste ng telepono. Kinabukasan, hindi niya maiwasang mag-alala kay Bokjo. Kaya pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Bokjo at nagtrabaho rin kasama niya. Sinabi ni Bokjo na umalis na siya agad. Ayaw niyang bigyan ng maling interpretasyon ang kanilang relasyon. Ngunit hindi inaasahan, biglang naging seryoso si Jonghyun. Agad siyang nagtapat kay Bokjo. Sinabi niyang ayaw niyang maging kaibigan lang siya. Nakita niyang medyo naguguluhan si Bokjo at hindi alam ang ibig niyang sabihin. Agad lumapit si Jonghyun kay Bokjo. Hinawakan ang kanyang ulo at hinalikan siya. Sa sandaling ito, tuluyan nang nawala sa sarili si Bokjo. Nang makabawi siya ay tinanong niya si Jonghyun kung nababaliw ba ito. Sinabi ni Jonghyun na baliw na nga siya, talagang umibig na siya kay Bokjo. Hindi bilang kaibigan kundi bilang isang babae. Sinabi niya ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Bokjo. Ngunit pagkatapos magtapat ay naging mahiyain siya. Nagsimula siyang makaramdam ng hiya. Muling tiniyak ni Bokjo kung nagbibiro ba si Jonghyun sa kanya. Nahiyang sinabi ni Jonghyun na siguro matagal na niyang gusto si Bokjo. Hindi lang siya sigurado noon, si Bokjo ay dapat ituring na kanyang unang pag-ibig. Hindi alam ni Bokjo kung tatanggapin ba niya si Jonghyun. Bagaman di labis siyang umasa kay Jonghyun, hindi niya naisip na magiging relasyon nilang dalawa bilang magkaibigan. Sinabi ni Jonghyun na mula ngayon, dapat siyang magsimulang mag-isip ng ganoon, maghihintay pa rin siya sa sagot nito. Mahiyang tumakbo si Bokjo pa uwi, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang pitaka sa lupa, na dinampot ni Jonghyun. Nagbalik si Jonghyun sa dormitoryo at tiningnan ang pitaka ni Bokjo. Hindi niya sinasadyang natuklasan ang wishlist ni Bokjo, kaya nagpasya siyang tulungan si Bokjo na matupad ang kanyang mga hiling. Nakatanggap din si Bokjo ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Nanhi, kaya agad siyang bumalik sa dormitoryo. Nalaman niya na tinawag siya ni Nanhi, dahil kamakailan ay may multo sa gusali ng dormitoryo, at hindi sila naglakas loob na lumabas. Higit pa rito, maraming tao sa gusali ang nakakita
makakita ng multo sa kanilang sariling mga mata. Kahit si Nanhee mismo ay nakakita ng babaeng nakasuot ng puti na nakalutang sa pasilyo. Kaya nagpa siya si Bokjo na manatili sa dormitoryo ng isang gabi kasama ang dalawa niyang mahiyain na matalik na kaibigan. Ang resulta, naalala ni Bokjo ang pagtatapat ni Jonghyun sa kanya kanina, kaya hindi siya makatulog at lumabas para kumuha ng isang basong tubig. Ngunit habang naglalakad siya sa sulok ng pasilyo, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puti, nakaupo sa harap ng refrigerator at kumakain. Ang kakaibang tagpong ito ay nagdulot ng kaunting takot kay Bokjo. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala sa multo. Maingat niyang tiningnan ang babaeng kumakain. Doon lang niya napagtanto na iyon pala ang kanyang ka-roommate na si Shiho. Tinawag niya ang pangalan ni Shiho, ngunit tila hindi siya narinig nito at dumiretso lang sa kanyang silid at nagkumot. Kaya pala nitong nakaraan ay masyadong maraming pressure ang nararanasan ni Shiho. Uminom siya ng ilang tableta sa pagtulog at ang epekto ng gamot na iyon ay ang magdulot sa kanya ng sleepwalking. Kinabukasan nang makita ni Bokjo si Jonghyun. Balak sana niyang sabihin sa kanya ang tungkol doon, ngunit naisip niya na ang mga bagay na iyon ay pribadong bagay ng iba, hindi ba masyadong pakialamera kung sasabihin niya kay Jonghyun na yun. Kaya binawi niya ang mga salita na sasabihin na sana niya. Simula nang mabasa ni Jonghyun ang wishlist ni Bokjo, nalaman niya, gustong pumunta ni Bokjo sa amusement park, kaya siya mismo ang tumawag kay Bokjo, inanyayahan siyang sumama. Sa bibig ni Bokjo ay sinabi niyang ayaw niyang pumunta, ngunit ang kanyang katawan ay napakatapat. Agad siyang nag-makeup, maagang dumating si Jonghyun sa amusement park, umaasa sa una niyang date kay Bokjo, ngunit ang hindi niya inaasahan ay tinawag din ni Bokjo ang kanyang matatalik na kaibigan. Ang date nilang dalawa ay biglang naging 5, na medyo ikinadismaya ni Jonghyun, tanging ang tatlong kasama nila ang hindi nakakaintindi at mukhang masaya pa rin. Pagkatapos, pumunta sila sa isang tindahan ng laruan para bumili ng mga hair accessory. Dahil hindi naging ayon sa gusto niya ang date nilang dalawa, wala nang interes si Jonghyun sa kahit anong bagay. Pagkatapos, sumakay silang lahat sa roller coaster. Bagamat takot na takot si Jonghyun nang makita niyang masiglang-masigla si Bokjo sa tabi niya. Kahit papaano ay tiniis niya ito hanggang sa matapos. Pagkatapos, sinunod ni Jonghyun ang hiling sa wishlist. Bumili siya ng Coke para kay Bokjo. Ngunit nang subukan na ni Bokjo na uminom, siya mismo ang lumapit. Tiningnan niya si Bokjo nang may malalim na pagtingin. Hindi maitatanggi, napaka-epektibo pa rin ang galaw na ito. Pagkatapos, nanood silang lahat ng fireworks. Tahimik na hinawakan ni Jonghyun ang kamay ni Bokjo at isinilid sa loob ng kanyang jacket. Ang sunod-sunod na atake ay nagpakilig kay Bokjo ng labis, ngunit sa labas ay tila kalmado pa rin si Bokjo. Nagpanggap siyang walang pakialam at tumalikod para umalis. Ngunit malinaw na wala si Jonghyun, balak sumuko, at tuloy siyang nanligaw kay Bokjo. Nang hawakan ni Bokjo ang telepono para kumuha ng larawan ng fireworks, kinuha rin niya ang kanyang telepono at nagsimulang kunan ng video si Bokjo. Nang mahuli siya nito, nagkunwari pa siyang may kinukunan siyang iba. Pagkatapos, habang hindi nakatingin si Bokjo, palihim siyang nagpasok ng kamay sa bulsa ni Bokjo at hinawakan ang kamay niya. Sa sandaling ito ay parang aalpas na ang puso ni Bokjo. Sinabihan niya ang sarili na maging kalmado, ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Jonghyun. Sa pagkakataong ito ay ang isa't-isa lang ang nasa mata nilang dalawa. Kinabukasan, bumili si Jonghyun ng malaking bouquet ng rosas para sunduin si Bokjo. Ngunit nakita niya si Bokjo na nagmamadaling tumakbo. Sinabi niyang muling nawalan ng malay ang kanyang ama at isinugod sa ospital. Kaya nagmadali silang pumunta sa ospital. Si Bokjo ay nanatili sa tabi ng kanyang ama hanggang hating gabi. Nang dahan-dahang nagising ang ama ni Bokjo, lumabas siya ng silid. Nakita niya ang mga pang-araw-araw na pangangailangan na inihanda na ni Jonghyun. Nang umuwi siya upang tulungan ang kanyang ama na magligpit ng damit, naghahanda na dalhin sa ospital. Nakita niya ang malaking halaga ng insurance na binili ng kanyang ama at ang beneficiary na nakasulat doon ay siya. Nakita niyang butas-butas na ang mga damit ng kanyang ama, ngunit hindi pa rin ito makabili ng bago. Doon lang nalaman ni Bokjo na ang mga sakripisyo na tahimik na ginawa ng kanyang ama para sa kanya ay higit pa sa nakikita niya, kaya hindi niya napigilang umiyak muli. Matapos siyang kumalma, tinawagan ni Bokjo ang kanyang ama. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama para sa mga pagkakamali na nagawa niya noong bata pa siya, at nang lumaki na siya ay madali niya ring tinalikuran ang weightlifting. Pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang ama. Sa pagtalikod sa weightlifting, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa weightlifting team. Alinman para sa sarili niya o para sa kanyang ama, sa pagkakataong ito ay hindi na siya madaling susuko. Nang makita si Bokjo na bumalik sa weightlifting team, masayang-masaya ang mga miyembro ng team. Pagkatapos bumalik sa paaralan, nagdesisyon si Bokjo na harapin ang kanyang tunay na damdamin. Inanyayahan niya si Jonghyun na lumabas at ibinahagi ang masayang balita tungkol sa kanyang pagbabalik sa weightlifting team. Ipinahayag din niya ang kanyang damdamin kay Jonghyun. Ngayon ay sigurado na siya, ang nararamdaman niya para kay Jonghyun ay pag-ibig. Umaasa rin siyang mananatili si Jonghyun sa tabi niya magpakailanman. Hindi nagsalita si Jonghyun, direkta niyang hinalikan si Bokjo. Ito rin ang unang pagkakataon na naglakas loob si Bokjo na tugunan siya. Sa isang romantikong araw na may snow, itinatag nila ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Pagkatapos ay nahulog sila sa matamis na pag-ibig sa campus. Kahit na pagkatapos bumalik sa dormitory, ayaw pa rin nilang
ibaba ang kanilang telepono, binabasa nila ang mga mensahe ng bawat isa at nakaramdam ng kaligayahan na nakakapagpatamis sa buong katawan. Kinabukasan, pumunta si Bokcho sa wishing well. Sinamantala ni Joon Hyun ang pagkawala ng atensyon ni Bokcho, palihim siyang humalik sa pisngi nito. Nagreklamo si Bokcho na parang bata ang kanyang boyfriend. Ang sumunod na eksena, nakita ni Joon Hyun ang pulang ribbon sa ulo ni Bokcho. Alam niyang binili ni Bokcho ang hair clip na ito noong gusto niyang mapansin siya ng kanyang kuya, kaya siya agad nagalit. Mariing hiniling ni Joon Hyun na tanggalin ito ni Bokcho. Pagkatapos, dinala niya si Bokcho sa isang tindahan ng alahas upang bumili ng bago. Doon lang siya pinatawad ni Bokcho. Pagbalik sa dormitory, nakita ni Bokcho si Shaiho na nakahandusay sa lupa, kaya nagmadali siyang tumawag ng ambulansya at dinala si Shaiho sa ospital. Nalaman ni Joon Hyun ang sitwasyon, nakita ang missed call ni Shiho sa telepono. Nagmadali rin siyang pumunta sa ospital. Sinabi ng doktor na masyadong maraming pressure ang dinanas ni Shiho, kasama pa ang pag-inom ng sleeping pills at hindi nakasunod ang nutrisyon ng katawan. Kaya buwi humantong sa pagkawala ng malay, hindi nagtagal, nagising na si Shiho. Lubos ang pagsisisi ni Joon Hyun dahil hindi niya nasagot ang tawag nito para humingi ng tulong, ngunit hindi niya inaasahan. Pagkatapos maranasan ni Shiho ang sitwasyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakapag-isip-isip siya. Ngayon para sa kanya, tila napakagaan ng lahat, anuman ang pagbagsak ng estado. Ang dalawang nabigong relasyon ay tila hindi na mahalaga sa kanya, gusto niyang magsimula ng isang bagong buhay. Nang marinig niya itong sabihin iyon, natuwa rin si Joon Hyun para sa kanya. Sa kabilang banda, matapos malaman na unti-unting gumagaling si Shiho, nagdala rin si Bokcho ng bulaklak sa ospital para bisitahin ito. Nakonsensya siya kay Shiho dahil nakita na niya itong kumain ng sobra noon. Ngunit hindi niya ito napigilan o inalagaan, kaya ito nawala ng malay. Ngunit hindi niya inaasahan, pagdating ni Bokcho sa ospital, nakita niya ang kanyang boyfriend at ang ex-girlfriend nito ay napakalapit. Kusa pa siyang nagsabi na allergic si Shiho sa bulaklak. Masigasig pa siyang nag-ayos ng kumot para rito. Ang lahat ng pagmamalasakit at atensyong ito, nakita lahat ng girlfriend niyang si Bokcho. Nakaramdam siya ng matinding inis, pauwi, napansin din ni Joon Hyun na medyo malungkot si Bokcho. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Akala niya ang kanyang girlfriend na hangal ay nagugutom, kaya agad niyang dinala si Bokcho upang kumain ng masarap na pagkain. Ginawa ni Bokcho ang kalungkutan at galit bilang gana sa pagkain. Ngunit hindi niya alam, hinabol ni Joon Hyun si Bokcho. Ngunit nang makita niyang mukhang malungkot pa rin si Bokcho, tinanong niya ito kung bakit. Ngunit si Bokcho na galit ay hindi siya inalintana at sinigawan siya ng walang dahilan bago galit na umalis. Habang naglalakad, patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa pag-aalala ni Joon Hyun kay Shiho. Samantala, sa kabilang panig, ang punong tagapagsanay, sa pagnanais na makatulong na maibalik ang babaeng tagapagsanay sa koponan, ay sinubukang pasayahin ang mga pinuno ng paaralan. Nag-alok pa nga siya ng sarili niyang pera para bilhan sila ng inumin, sa harapan ay nangako ang pinuno sa kanya. Ngunit kinabukasan, binawi niya ito at tumangging tanggapin ang tao. Galit na galit ang punong tagapagsanay kaya gusto niyang mag-resign, at nang malaman ng departamento ng weightlifting na gusto rin niyang mag-resign, nagpa siya silang magsama-sama para sa isang kolektibong protesta, na naglalayong baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit nakatayo sila mula umaga hanggang gabi sa bakuran ng gusali ng pinuno, at wala pa ring epekto. Hindi sinasadyang nakita ni Joon Hyun ang eksenang ito. Noong una, gusto ni Joon Hyun na kumbinsihin si Bokcho na bumalik, ngunit sinabi ni Bokcho sa kanya na huwag siyang makialam sa buhay ng iba. Sa galit, tumakbo siya pabalik sa dormitoryo, ngunit nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kasama sa kwarto na nag-snow sa labas, hindi pa rin niya maiwasang hanapin si Bokcho. Inilagay niya ang hand warmer sa sapatos ni Bokcho at ipinulupot ang scarf sa lig nito. Nakita ng mga tao sa paligid ang eksenang ito at hindi maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi inamin ni Bokcho na magkasintahan sila, kundi pag-aalala lang iyon sa pagitan ng magkaibigan. Sa kabutihang palad, hindi nawala ng saysay ang pagsisikap ng lahat at sumang-ayon ang pinuno sa kanilang mga kahilingan. Ang tinanggal na babaeng tagapagsanay ay pinabalik sa trabaho. Sa gabi, nagtipon ang lahat sa tindahan ng fried chicken ni Bokcho para magdiwang. Naghiyawan ang lahat, sinabihan ang punong tagapagsanay na uminom ng inuman ng kasal, kasama ang babaeng tagapagsanay. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo ang tito ni Bokcho upang tumutol at direktang ipinahayag sa lahat na nagmamahalan sila ng babaeng tagapagsanay, na lalong nagpasigla sa mga estudyante. At ito ay totoo dahil noong huling beses na labis na uminom ang babaeng tagapagsanay, sa isang walang malay na estado, sumang-ayon siya sa pagtatapat ng pag-ibig ng tito ni Bokcho, ngunit ngayon ay nagsisisi siya. Hindi siya sinisi ng tito ni Bokcho, sa halip, sinabi niyang magpapatuloy siyang magsikap hanggang sa magustuhan na talaga siya nito. Narinig ng nakatayong sina Nanhee at Sun Okay ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi nila alam na ang matalik na kaibigan nilang si Bokcho ay lihim ding nakikipag-date sa likuran nila. Pagkatapos ng protesta, dahan-dahan ding pinatawad ni Bokcho si Joon Hyun nang tanungin ni Joon Hyun kung bakit siya nagalit noong nakaraan. Kusang sinabi niya na dahil nakita niyang labis na nag-aalala si Joon Hyun kay Shiho, kaya siya nagkaganito dahil sa selos. Nang makita niya si Bokcho na nagagalit dahil sa selos sa kanyang harapan, nakita ni Joon Hyun na napakaganda ng kanyang nobya, niyakap niya si Bokcho at humingi ng tawad na hindi niya dapat binaliwala ang nararamdaman nito. Sinabi ni Joon Hyun kay Bokcho na sa susunod, kahit na anong bagay pa ang magpagalit sa kanya, kailangan niyang sabihin ng direkta
Kaya, pagkatapos ng malinaw na paliwanag, nagkaayos na rin ang dalawa. Mas lalong naging matamis ang kanilang pagmamahalan habang naglalakad sa campus. Nakasalubong nila si Shaiho na kalalabas lang ng ospital. Wala na silang dating awkward na pakiramdam. Agad na nakita ni Shaiho na nagmamahalan sina Bokjo at Jeonhyun at dahil naintindihan na niya ang sitwasyon, sinuportahan at binati niya ang dalawa. Nagsuot ang dalawa ng magkatulad na damit at masayang naglakad-lakad sa campus. Sa pagkakataong ito, dumating ang tatay ni Bokjo sakay ng motorsiklo upang maghatid ng pagkain at hindi sinasadyang nakita ang likod nilang dalawa. Nagreklamo pa nga siya na ang mga mag-aaral sa kolehiyo ngayon ay walang awa kung umibig. Ngunit hindi niya alam na ang nakita niyang magkasintahan ay ang kanyang sariling anak. Hindi sinasadyang nakita ng dalawang matalik na kaibigan ang eksenang ito habang naglalakad. Ngunit hindi nila nakita ang mukha ng bawat isa. Nagreklamo lang sila na sinisira ng magkasintahang ito ang kapaligiran ng paaralan. Pagkatapos, pumunta ulit si Jeonhyun sa psychiatrist at pagkatapos siyang suriin, napansin ng psychiatrist na malaki ang ikinabuti ng kanyang kalagayan, nagliwanag ang kanyang buong pagkatao, mahulaan na umiibig siya. Kasabay nito, sa kabilang panig, may natuklasan ding magkasintahan ang lahat sa weightlifting department. Lumalabas na mayroon silang magkasintahan na lihim na nagmamahalan sa kanilang weightlifting team. Noong nakaraang araw, sinabi ni Nanhee na hindi dapat magkaroon ng lihim sa kanilang tatlo. Nagreklamo pa sila tungkol sa mga problema sa pakikipag-date. Ngunit si Bokjo sa tabi ay hindi naglakas loob na magsalita. Noong una, balak niyang sabihin sa kanyang mga matalik na kaibigan ang tungkol sa kanyang relasyon. Ngunit nang makita niya ang sitwasyon, wala siyang nagawa kundi sumuko. Nagdulot ito ng inis kay Jeonhyun na malinaw naman na seryoso silang nagmamahalan, bakit pakiramdam niya araw-araw siyang nagtataksil. Sinabi ni Bokjo na hindi dahil ayaw niyang sabihin ang katotohanan, kundi naghihintay lang siya ng tamang panahon nang makita niya ang kanyang maliit na nobya sa tabi na nagkukunwari. Ang galit na si Jeonhyun ay wala nang nagawa kundi ang sumunod na lang. Sa gabi, nag-a-advertise si Nanhee ng face mask at gusto ring gumanda pa ni Bokjo na umibig. Kaya di nagtaka siya at sinubukang gamitin ito. Ngunit bago pa man niya makita ang kagandahan, nagkaroon siya ng isang malaking tagihawat kinabukasan na nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Upang hindi siya makita ni Jeonhyun, nagkunwari siyang may sakit at hindi makalabas, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang boyfriend na hangal. Kahit pa umakyat siya sa pader, kailangan niyang makita siya at sa wakas ay nakaakyat siya at nakita niya ang itsura ng kanyang girlfriend na hangal. Ang bibig ay puno ng tinapay na may tagihawat sa ilong. Pagkatapos niyang malaman ang katotohanan ay hindi niya alam kung iyak ba siya o tatawa. Pagkatapos noon, hindi rin niya alam kung ano ang nangyari. Nagsimulang mawalan ng kontrol ang dalawa at nang akmang hahalikan niya ito, nakarinig sila ng ingay sa labas. Walang magawa si Jeonhyun kundi magtago sa loob ng aparador. Ngunit hindi sinasadyang binuksan ng kanyang dating kasintahan ang aparador at nakita siya. Wala siyang ibang magawa kundi hilingin sa kanyang dating kasintahan na pagtakpan siya. Kinabukasan, walang kamalay-malay si Jeonhyun sa nangyayari. Hinila siya ng kanyang kasama sa kwarto upang mag-blind date at pagdating niya roon, saka lang niya napagtanto na nahulog siya sa pugad ng lobo. Sa panahon ng pag-ensayo, nalaman ni Bokjo ang tungkol dito mula sa isang kasamahan sa departamento. Galit na galit siya, kaya agad niyang hinila ang kanyang dalawang matalik na kaibigan upang puntahan sila roon nang makita niya ang dalawang lalaki at dalawang babae na nag-uusap at nagtatawanan sa coffee shop. Nagalit si Bokjo at agad na nagpadala ng banta kay Jeonhyun. Pagkatapos basahin ang mensahe, agad na napansin ni Jeonhyun na mayroong mali. Nag-alala siya na parang batang nagkamali. Lumingon siya at nakita si Bokjo na galit na nakatitig sa kanya. Dahil sa presyon, hindi siya naglakas loob na gumalaw. Nakita ni Bokjo ang dalawang babae na humipo sa kanyang boyfriend. Sa huli hindi na niya napigilan ang sarili at sumabog. Lumapit siya sa kanilang harapan, hiniling sa kanila na alisin ang kanilang maruruming kamay at inamin sa harap ng lahat na siya ang girlfriend ni Jeonhyun. Ang sorpresa ng balitang ito ay makikita sa ekspresyon ng mga taong nasa paligid. Gaya ng inaasahan, ang dalawa ay naging target ng pagtatanong ng mga matatalik na kaibigan. Upang mabawasan ang galit ng dalawang matatalik na kaibigan, nag-alok si Jeonhyun na ilibre silang dalawa ng karne. Ngunit minaliit niya ang dami ng kanilang kinakain. Pagkatapos ng isang kainan, halos maubos na ang pera ni Jeonhyun habang masayang nagde-date ang dalawa. Biglang umuwi ang nanay ni Jeonhyun mula sa Canada upang hanapin si Jeonhyun matapos ang maraming taon na hindi pagkikita. Umiyak si Jeonhyun sa sakit at tuwa. Nagpunta ang mag-ina sa coffee shop para mag-usap. Ipinahayag ng nanay na marami siyang utang kay Jeonhyun at binilhan pa siya ng isang pares ng sapatos na pang-sports. Kahit na maliit ng kaunti ang sukat ng sapatos, pinahalagahan ito ni Jeonhyun na parang kayamanan. Umuwi na ang kanyang nanay, mas lalo pang sumaya si Jeonhyun. Ngunit kinabukasan, nang pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, hindi sinasadyang narinig niya na ang tunay na dahilan ng pag-uwi ng kanyang nanay sa pagkakataong ito ay hindi para sa kanya, kundi para mangutang ng pera. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, nasiraan ng loob si Jeonhyun at nakaramdam siya ng awa sa sarili na parang bata. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa kanyang tiyahin. Labis na nasaktan ang tiyahin dahil sa mga sinabi ni Jeonhyun. Hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon at sinampal niya ito. Hindi alam ni Jeonhyun kung paano haharapin ang kanyang kuya. Kaya malungkot siyang tumakbo palabas at kasabay nito, nakatanggap si Bokjo ng magandang balita. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, napili siya sa pambansang koponan. Agad na tumawag si Bokjo kay Jeonhyun para ibahagi ang balita. Ang resulta,
hindi niya ito maabot. Sa pagkakataong ito, si John Hyun ay malungkot na nakahiga mag-isa sa dalampasigan. Sa pagtingin sa sapatos na masikip na binili ng kanyang ina para sa kanya, galit na inihagis ni John Hyun ang sapatos. Hindi makontak ni Bokcho si John Hyun. Naghanap siya ng doktor para itanong ang kalagayan ni John Hyun. Pagkatapos, nalaman niya ang tungkol sa ina ni John Hyun. Nag-alala siya para sa kanyang kaligtasan, kaya naghahanap siya ng desperado. Sa wakas, natagpuan din niya si John Hyun sa swimming pool. Nakita niya si John Hyun na malungkot at puno ng hinanakit. Niyakap siya ni Bokcho at patuloy na binigyan ng paliwanag si John Hyun. Ipinahayag din niya na ang pinakanasaktan ay malinaw na ang kanyang tiyahin. Hindi umuwi si John Hyun sa loob ng isang araw at isang gabi. Gaano kaya siya inalala ng kanyang tiyahin? Sa ilalim ng pagpapaliwanag ni Bokcho, pumasok si John Hyun sa butika. Sa pinagtatrabahuhan ng kanyang tiyahin, niyakap niya ito mula sa likuran. Para sa nanay na nagpalaki sa kanya, napakaraming pasasalamat ang gustong sabihin ni John Hyun. Ngunit sa huli, isa lang ang sinabi niya, mahal kita. Kinabukasan, handa nang sumakay sa eroplano ang nanay ni John Hyun. Kahit na galit si John Hyun, sinunod pa rin niya si Bokcho at kusa siyang pumunta para ihatid ito at sinabing maayos siya rito at sinabihan itong huwag mag-alala. Sinabi rin niya sa kanyang nanay na mayroon na siyang girlfriend. Sa wakas ay nagpaubaya na rin si John Hyun. Sumakay sila ng bus pabalik sa paaralan kasama si Bokcho. Habang nasa daan, ikinuwento ni Bokcho kay John Hyun ang tungkol sa pagkakapili niya sa pambansang koponan. Labis na natuwa si John Hyun para kay Bokcho. Sa oras na ito, nakita ng babae sa tabi ang kagwapuhan ni John Hyun at hindi maiwasang mainggit. Nang makita ni Bokcho na tinititigan ng ibang babae ang kanyang boyfriend, napagtanto niya ang banta. Bukod pa rito, malapit na siyang pumasok sa pambansang koponan at magiging long-distance relationship sila. Takot siyang tinakpan ang mukha ni John Hyun at hinikayat pa niya si John Hyun na magpakalbo. Huwag na siyang masyadong maging gwapo. Sinabi ni John Hyun sa kanya na mag-relax lang at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Kung makukuha niya ang unang pwesto sa swimming competition na ito, magkakaroon din siya ng pagkakataong makasama niya sa pambansang koponan. Sa oras na iyon, magkasama pa rin sila, gumaan ang pakiramdam ni Bokcho pagkatapos niyang marinig ito. Kaya, upang walang hindi inaasahang mangyari sa nalalapit na kompetisyon, pagbalik niya sa paaralan, ang unang ginawa ni Bokcho ay alagaan si John Hyun. Sinabi niya kay John Hyun na mag-ensayo ng mabuti. Pinilit niya si John Hyun na tumakbo sa sports field. Nang makita niyang walang motibasyon si John Hyun, agad na dahan-dahang binigyan siya ng pampasigla ni Bokcho. Pakiramdam ni John Hyun ay nabigyan siya ng dugo at agad siyang nag-ensayo. Gaya ng inaasahan, ang kapangyarihan ng pag-ibig lamang ang pinakamalakas, ngunit sa huling laban, pangalawa pa rin si John Hyun. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya masasamahan si Bokcho sa pambansang koponan. Ngunit hindi siya sinisi ni Bokcho at pinuri pa siya dahil sa malaking pag-unlad niya. Pagkatapos, nagsimulang long-distance relationship ang dalawa. Araw-araw pagkatapos mag-ensayo ni Bokcho, tatawagan niya agad si John Hyun. Ikinukwento ng dalawa ang maliliit na bagay sa kanilang buhay. Hindi sila nagkahiwalay dahil sa distansya. Kahit na nakapasok na si Bokcho sa pambansang koponan, nag-aalala pa rin siya sa kalusugan ng kanyang ama. Hiningi niya kay John Hyun na alamin ang sitwasyon. Nang pumunta si John Hyun sa tindahan ng fried chicken, nalaman niya na sarado na ang tindahan. Pagkatapos, nalaman niyang kailangan palang maospital ang tatay ni Bokcho at malapit na siyang operahan. Noong una, gusto niyang ipaalam ito kay Bokcho, ngunit nag-alala ang tatay ni Bokcho na hindi makapag-focus ang kanyang anak sa pag-ensayo at hiniling niya kay John Hyun na panatilihing lihim ito sa kabilang panig. Pagkatapos ipakita ni Bokcho ang litrato ng kanyang boyfriend sa mga miyembro ng pambansang koponan, inakala ng lahat na dahil sa kagwapuhan niya at sa long-distance relationship nila, hindi magtatagal at maghihiwalay sila. Kaya hindi mapakali si Bokcho at humingi siya ng tulong sa kanyang dalawang matalik na kaibigan upang subaybayan ang bawat galaw ni John Hyun. Ngunit ang nakatagong katalinuhan ng tatlong dakilang isipang ito ay napakaliwanag. Natuklasan nilang palihim na pumupunta si John Hyun sa ospital sa labas ng paaralan kamakailan. Sigurado silang may isang tao roon na labis niyang pinag-aalala. Upang mahuli ang nagtaksil, palihim silang sumunod, ngunit pagdating nila sa ospital, natuklasan nila na ang taong nakahiga sa kama ng ospital ay ang tatay pala ni Bokcho. Dahil kailangan ni Bokcho na mag-ensayo ng mabuti araw-araw, gusto ring itago ni John Hyun ang pagkakaratay ng tatay ni Bokcho sa ospital. Paliit ng paliit ang tawag sa pagitan nilang dalawa na nagpaalala rin kay Bokcho. Sa panahon ng pag-ensayo, dahil sa kawalang ingat, na-dislocate ulit ang kanyang baywang. Binigyan siya ng pahinga ng tagapagsanay ng isang araw para magpagaling. Nang malaman ng kanyang ama na malapit nang umuwi ang kanyang anak, natakot siya kaya agad siyang bumangon sa kama ng ospital upang hindi mahalata. Wala silang nagawa kundi hayaan si John Hyun na abalahin muna si Bokcho. Pagdating pa lang ni Bokcho sa pinto, agad siyang hinila ni John Hyun. Dinala niya ito para kumain ng fried chicken. Mukhang nalilito si Bokcho. Malinaw naman na nagbebenta ng fried chicken ang kanilang pamilya. Bakit kailangan pa nilang kumain sa labas? Nang naghugas ng kamay si John Hyun, inireport niya ang sitwasyon sa kanyang tiyuhin. Ngunit ang kanyang kakaibang pagkilos ay nakaakit ng atensyon ni Bokcho. Kaya nagsimula silang mag-agawan sa cellphone. Ngunit sa huli ay hindi niya pa rin ito nakuha. Ngunit dahil dito ay nakumbinsi si Bokcho. May ibang babae si John Hyun sa labas. Umuwi si Bokcho para bisitahin ang kanyang tiyuhin at ama. Kinabukasan
Kinabukasan, naghahanda na si Bokjo na bumalik sa koponan. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng bahay, napansin niyang naiwan niya ang kanyang gamit. Kaya bumalik siya sa tindahan ng fried chicken, ngunit nakita niyang sarado ang tindahan. Saka lang niya nalaman ang katotohanan. Kusang naghanap siya kay John Hyun para ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Tiniyak ni John Hyun kay Bokjo na hindi siya magmamahal ng iba kundi siya. Hindi kayang umalis ni Bokjo, ngunit bumalik pa rin siya sa pambansang koponan. Sa huli, dahil sa walang humpay na pagsisikap, nanalo siya sa kampyonato. Pagkatapos ng kompetisyon, agad siyang tumakbo sa mga bisig ni John Hyun. Pagkatapos, dumating na rin ang graduation ceremony nilang lahat. Sa huling bahagi ng drama, parehong naging pambansang atleta sina Bokjo at John Hyun. Ilang taon pagkatapos ng kanilang pagtatapos, bumalik sila sa paaralan, ginugunita ang kanilang kabataan dito.